Inakala nilang talo na si Leonidas sa palason ni Apollo na mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Pero sa isang iglap ay si Apollo ang nabutasan ng dibdib at napasukan ng dugo dahil sa teknik ni Leonidas na tanging siya lang ang nakakaalam. Kung gusto mong malaman ay mag-like ka muna at panoorin mo ang ating video. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Sa pagpapatuloy ng ating series ay sinabi nga ni Buddha kay Brunhilde na nakikita nito ang pagnanasa sa mata ng babae. Saka bigla itong samuka ng dugo kaya agad nilang dinala sa emergency room. Pinuntahan naman ni Odin si Beelzebub at sinabing huwag itong makikialam sa kanyang minimithi para hindi sila magkagulo. Sabay paramdam ng malakas nitong enerhiya. Kaya sinabi na lang ni Beelzebub na walang problema saka din umalis si Odin. Sa hallway ay nakasalubong ni Brunhilde ang isang kamukha nito. Pero kilala niyang ito si Nostradamus na kanyang sinabihan na huwag magpalaboy-laboy doon. Kaya bumalik si Nostradamus sa tunay nitong itsura na sinabing hindi na makapaghintay sa laban. Ngunit sinabi ni Brunhilde na tatanggalin ito sa tournament at ibabalik sa Helheim kung hindi siya susundin. Kaya nagbehave naman si Nostradamus. Ipinakitang si Nostradamus daw ang nag-iisang nakasira ng Bifrost. Ito yung secret na lagusan sa pagitan ng Valhalla at Helheim na tanging yung mga god leaders lang ang nakakadaan. At ang sino mang tinatapon dito ay hindi na naibabalik. Pero si Nostradamus lang ang tao na nakasira nito at proud pa ang loko. Saka din siya iniwan ni Brunhilde. Tabla ang score sa pagitan ng tao at ng mga gods. Bilang pag-refresh ay ipinakita ang unang laban ni Thor at Lubo. Matindi ang labanan ng dalawa at sa huli ay nanalo si Thor. Ang pangalawang laban ay kina Adan at Zeus. Maliit lang si Adam kumpara kay Zeus pero nagawang mabugbog ni Adam si Zeus dahil sa power nitong panggagaya. Ngunit sa huli ay natalo din si Adam. Ang pangatlong laban ay sa pagitan ni Sasaki at Poseidon. Noong una ay minamaliit ni Poseidon si Sasaki. Pero nang masugatan siya ng tao ay nagkaroon ito ng interest at sineryoso ang tao. Pero sa huli ay si Sasaki ang nanalo at sa unang pagkakataon ay may namatay na god na nakarne pa. Pang-apat na laban ay sa pagitan ni Hercules at ng legendary manyak na Jack the Ripper. Dahil hindi katulad ng ibang god si Hercules na tao rin dati bago naging god. Ay alam niya ang pakiramdam ng mga tao kaya naging lenient ito kay Jack. Pero sa huli ay si Hercules ang natalo sa labanan nilang iyon ni Jack at naglaho din sa kawalan. Nanalo man daw si Jack pero dahil hindi nagbago ang pagmamahal ni Hercules sa mga tao ay feeling niya na siya ang natalo. Ang ikalimang laban ay sa pagitan ng malaking tao na si Raiden at ng boss ng kulay blue na avatar na si Shiva. Pisikal na lakas ang power ni Raiden kaya nasaktan si Shiva sa laban nila. Pero sa huli ay si Shiva pa rin ang nanalo nang magbago ito ng anyo at pinugot ang ulo ni Raiden sa final na pag-atake nito. Ang ika-6 na laban ay sa pagitan ni Buddha na pumanig sa mga tao at ng isang demon na si Heijen. Nasaktan ang mata ni Buddha ngunit gamit ang pinalakas nitong armas ay nagawa niyang matalo ang demon na naglaho at napalaya si Zero Fuko. Dahil sa mga laban na ito ay naging tabla ang score sa pagitan ng mga tao at ng mga gods. Nag-iisip ang mga gods kung sino ang susunod na lalaban para sa kanilang koponan dahil nagtraidor kasi si Buddha na lalaban sana para sa kanila. Naisip ni Ares na baka siya ang bet ni Hermes na isabak sa laban. Kaya naging mayabang ito sa sarili. Nagdadalawang isip siya dahil nakitang malakas din ang mga tao. Ngunit dahil proud itong God of War ay lalaban sana. Kaso ay mas mabilis si Hades na sinabing siya ang lalaban. Naroon daw siya para ipaghiganti ang kapatid nitong si Poseidon. Pagpasok ni na Brunhilde at Gol ay nagulat si Gol dahil may isa pang Brunhilde na kanyang ikinatakot. Pero naging ito ulit si Nostradamus na sinabing matatalo ang mga tao at naniwala naman si Gol. Kaya pinagtawanan siya ni Nostradamus na ng trip lang pala at naasar ang babae. Natigilan sila nang makita ang notification na ang ilalaban ng mga gods ay si Hades. Dahil over ang reaction ng dalawang katabi ay itinapon ni Brunhilde ang dalawa. Saka pinili si Hao na magiging panlaban kay Hades. Ipinakita si Hao na sinira ang pader na dinadaanan nito. Hinahanap kasi nito ang VIP room para sa kanilang mga tao. Naiinis naman si Ares dahil hindi siya ang naisabak sa laban. Pero sinabi ni Hermes na swerte niya dahil nakaligtas sa pagkamatay na ikinainis ni Ares. Sinabi ni Ares na mananalo sila dahil si Hades ang lalaban para sa kanila. Nag-imagine silang panalo sa laban nang biglang pumasok si Hao at umupo na ikinatanong ni Ares kay Hermes kung sino ito. Nang malaman ni Ares na tao ang dumating ay agad niya itong nilapitan para sana hawakan sa kamay subalit bigla siyang naitapon at nauntog ang mukha kaya nag-nosebleed. Kaya nagtaka ang dalawang god sa pagkakatapon ni Ares. Sinabi ng malakas ni Hao na dahil umupo na siya doon ay sa kanya na ang upuan na iyon. Tapos hinawak-hawakan ng malambot na kutsan at walang paki kay Ares. Kaya nagalit si Ares na muling hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Hao at nagpakilalang si Ares. Kaso ay muli siyang tinapon ni Hao kaya bagsak ulit si Ares na hindi makapaniwala. Namangha naman si Hermes sa lakas ng tao. Sinabi ng nagutos na Hao na gusto nitong uminom ng refreshment.
Kaya nagbigay naman si Hermes ng honey water na nagustuhan ni Hao at pinuri si Hermes na kinilala. Magagalit pa sana si Aris pero natigilan sila sa pagpasok ni Nagol at Brunhilde na hinahanap si Hao. Sinabi ni Brunhilde na bakit lumabas agad si Hao nang walang kasama kaya nasira tuloy ang mga pader na dinaanan nito. Pero sumagot si Hao na hindi ito problema dahil kung ano ang dadaanan niya ay iyon ang magiging tamang daan. Kaya napatawa si Hermes sa pagkamangha tapos patago-tago naman si Aris na hindi naiintindihan ng tao. Ayaw pa sanang umalis ni Hao doon ngunit nang sinabi ni Brunhilde na siya na ang susunod na lalaban ay tumalon ito at masayang oras na ng laban niya. Kaya nagulat si Aris dahil ang baliw na iyon ang lalaban kay Hades. Sinabi ulit ni Hao na kung anong dadaanan niya ay iyon ang magiging tamang daanan. Nag-announce si Heimdall sa stage. Tinawag nito ang tao pero walang lumabas na Hao. Nagbatengteng ang monk at gumalaw ang ilang mga Class S na tao. Ito pala yung mga legendary na mga heroes ng China noong panahon ng Three Kingdoms. Gumawa sila ng red carpet na daanan para kay Hao na dumaan mula sa itaas. Kaya nagulat si Heimdall dahil hindi siya nasabihan dito. Pero dahil siya ang pinakamagaling na MC ay ipinakilala pa rin si Hao bilang ang unang emperor na pinag-isa ang mga China. Tapos sa corner pa ng mga gods lumabas si Hao kaya nagtaka ang mga tao na bakit siya doon lumabas. Lumabas naman ang nagagalit na Valkyrie na si Alviter dahil ang tagal siyang pinaghintay ni Hao. Tapos naiinis ito dahil hindi nakikinig ng instruction si Hao at problema kung magkakaisa sila ng puso. Pero binuhat siya ni Hao para mapag-isa na sila at magamit ito bilang armas. Kaya nagulat ang babae na kunwari ayaw. Ngunit tumibok din ang puso at bumigay sa emperor na si Hao. Kaya nagkaroon ng armor si Hao na isinuot bilang kanyang depensa laban sa kalaban na gods. Sa back hallway ay naglalakad si Hades para lumaban nang tawagin siya ng isang tauhan ni Poseidon. Yumuko ito at umiyak na ibinigay ang tinidor na armas ni Poseidon para daw gamitin ni Hades para ipaghiganti si Poseidon. Pinulot ni Hades ang armas at saka pinag-combine sa kanyang armas kaya mas naging pogi ito. At nagpasalamat naman ang butler na feeling ay panalo na sila ng kanyang master. Ninenervyos naman si Heimdall na ipakilala si Hades na sinabing mula sa ilalim ng lupa ay dumating ito para lumaban. Kaya natakot ang mga nakarinig. Si Hades daw ang amo ni Cerberus at ni Typhon na parehong mga pinakatatakutan na mga halimaw. Naghanda ang dalawang fighter at sinimulan na ni Heimdall ang laban. Paisi lang na naglakad si Hades patungo kay Hao habang hinanda ang armas nito. Saka kaagad na tumusok para patayin ang inakalang pipitsugin na si Hao. Ngunit nakailag si Hao kahit may blindfold ito. Makailang beses pang tumusok si Hades na iniwas-iwasan lang ni Hao. Tumalo ng mataas si Hades na pinalakas ang braso na umatake ng tusok kaya nasira ang lupa. Naka-atras naman agad si Hao ngunit dahil sa lakas ni Hades ay hinabol siya ng nasisirang lupa. Tapos kahit nakaiwas ay nasugat pa rin ang tiyan ni Hao. Muling umatake ng pagtusok si Hades at ramdam ng mga nanonood ang lakas nito. Ngunit bago pa matusok ang kamay ni Hao ay nagamit nito ang teknik at na-deflect ang lakas ng sibat ni Hades na ipinagtaka ng god. Saka din ibinalik ni Hao ang lakas ng pag-atake ni Hades, gamit pa rin ang sibat at nasaktan si Hades na naitapon pabalik. Saka pa nagsayaw si Hao na original na Kamen Rider noong unang panahon pa lang. Sabay sabi na mayroon lang nag-iisang hari. Ipinakita ang ancient China na bago pa maging hari ang isang royal blood ay kailangan muna nitong magpaalam sa isang demon god na nagngangalang Chiyu. Kaya takot na takot ang mga tao. Samantala ay sinakop naman ni Hao ang lahat ng mga kaharian ng ancient China at siya ang unang nakagawa nito. Kung kilala nyo yung Exile Prince sa anime series na Kingdom na naging kaibigan ni Lee Sin ay siya si Hao. Pinuntahan ni Hao ng mag-isa si Chiyu na walang army o ibang witness para sa final boss na kalaban. Naabutan niyang kumakain ng demon ng isang tao at maraming mga buto sa paligid na hinihintay daw siya. Sinabi ni Chiyu na matapang daw si Hao dahil hindi tulad ng ibang nanginginig sa pagkakita pa lang sa kanya. Nagdemand si Chiyu na bigyan daw siya ng 10,000 na mga tao para kainin at papayag na maging hari ng China si Hao. Kaya itinapon naman ni Hao ang dala-dala nitong kabaong kay Chiyu at nakuha ng demon ang hugis tao na clay figure. Sinabi ni Hao na masarap ang lupa kaya tikman ng demon. Kinain naman ng demon ang clay figure na sinabing lasang tae daw saka nainis kay Hao. Saka tumawa pa ito at sinabing hindi naintindihan ni Hao ang batas na siya ang magsasabi kung magiging hari ang tao o hindi. Ngunit sinabi ni Hao na ayaw nitong yumuko sa kasing pangit ni Chiyu. Kaya nagalit si Chiyu na sinabing isa siyang Diyos. Pero para kay Hao ay monster lang ito na kumakain ng mga tao sa kapumosisyon sa laban. Nagalit si Chiyu na tumayo at sinabing papatayin si Hao. Pero pagkatapos ng 6 na araw na laban nila nang walang pahinga ay si Chiyu ang bagsak na wala ng buhay samantalang si Hao ang tagumpay na nakatayo pa. Balik sa tournament ay hindi makapaniwala ang mga nakakita na sinaktan ni Hao si Hades. Kaya napatanong si Aris kung anong teknik ang gamit ni Hao sa pakikipaglaban. Ang pagkakaalam naman ni Hermes ay gumamit ng Shaori si Hao para ibalik ang lakas ng pag-atake ni Hades pero hindi pa rin siya sigurado.
Tumayo si Hades na tinanong pa ni Hao kung kaya pa nitong lumaban. Nagtanong si Hades kung ano ang hari. Sumagot si Hao na ang hari ay hindi umaasa sa iba at pinoprotektahan ang nasasakupan nito. Natigilan si Hades saka din tumawa ng malakas, na ikinagulat ng mga kasamang gods dahil unang pagkakataon na napatawa si Hades ng ganon. Sinabayan naman siya ni Hao sa pagtawa ng malakas saka nagtanong kung anong tinatawanan nila. Sumagot si Hades na naalala daw nito ang ugali ni Poseidon na tulad ng sinabi ni Hao na mas hari pa sa ibang hari. Pumosisyon si Hades ng kakaibang pagpalo at saka din mabilis na hinampes ng malakas si Hao. Ginamit ulit ni Hao ang kanyang teknik at sinangga ang palo ni Hades. Pero mas pinabigat ni Hades ang pagpalo nito kaya mas nahihirapan si Hao sa pagdepensa. Idiniin pa ni Hades ang bigat ng sibat kaya mas nasaktan si Hao na nagbubuhat at nasira-sira ang lupa saka din nagkausok sa pagsabog. Bumantong hininga si Hades, saka pa ipinakita ang bagsak sa lupa na Hao na nakadapa. Muling tumayo si Hao na naramdaman ng pagdurugo ng ulo. Kaya tinanggal nito ang blindfold ng mata at sinabing ipagpatuloy nila ang laban. Muli namang umatake ng pagsibat-sibat si Hades na iniilaga ni Hao. Naghihintay lang pala ng pagkakataon si Hao at nang muling pumalo si Hades ng malakas na paghampas ay sinangga ulit ni Hao. Kaya nabigatan ulit siya at nasira-sira ang lupa sa bigat ng dinadala niyang puwersa. Ganun pa man ay nagbuga si Hao ng hangin na dumampi sa katawan ni Hades na medyo napagod sa pagdiin. Hinila ni Hao ang sibat ni Hades saka malakas na sinuplex si Hades sa lupa gamit ng sibat nito at nasaktan. Aatake sana ng follow-up si Hao pero napailag siya sa surprise na pagtusok ni Hades. Napapaisip pa rin si Hades kung anong ginawa ni Hao at naibalik ang pag-atake niya. Bigla namang nasaktan si Hao pero agad din siyang naka-recover at muling aatake kay Hades. Gusto naman ito ni Hades na sanay sa man-to-man na laban ngunit hindi niya napansin ang pagbuga ni Hao ng hangin sa kanyang katawan. Kaya naiwasan ni Hao ang pagsibat ni Hades at ang boss ng underworld ang nasaktan sa counter-attack ni Hao. Dahil dito ay nagdugo ang katawan ng nasaktan na Hades na ikinasaya ng mga tao. Sinabi ni Zeus kina Hermes at Ares na mayroon siyang napansin na ginagawa ni Hao. Sa ring ay sinabi ni Hades na nalaman na nito ang teknik ni Hao na pagbuga ng hangin na nakakaistorbo ng kanyang pag-atake at napahanga ito. Sinabi naman ni Hao na nakikita nito ang mga bituin sa katawan ni Hades. Ipinaliwanag ni Sasaki ang naiisip sa katabi na lahat ng nilalang ay may chi sa katawan at iyon ang nakikita ni Hao. Dahil nakita ng mga samurai warriors na malakas daw si Hao ay gusto din nila itong makalaban. Kaya napabuntong hininga na lang si Riz. Ipinaliwanag ni Brunhilde kay Gol na ang simple na pagbuga ni Hao ng hangin ay nakakaistorbo sa daloy ng chi ng tatamaan nito. At iyon ang na-master na fighting style ni Hao. Nagulat bigla si Gol nang makitang nasugatan din at naghilom ang katawan ni Hao kapareho ng sugat ni Hades. Sinabi ni Hao na ito ang side effects ng paggamit niya ng paningin. Dahil nararamdaman nito ang sakit na ramdam ng iba sa paligid niya. Pero sinabi din nitong ito ang dahilan kaya siya ang pinakamagaling na hari. Ipinakita ulit ang history ng ancient China noong uso pa ang divided China. Daan-daang libong tao ang ipinapatay ng Qin Empire mula nang sakupin nito ang Zhou Empire. Sa panahong ito ipinanganak si Hao. Anak siya sa labas ng prinsipe ng Qin sa isang tiktoker na babae na sumayaw sa harap ng prinsipe kaya tuloy na buntis dahil sa kakekembot. Pero ang masama ay iniwan ng parehong mga magulang si Hao. At saktong sa panahon na iyon ay sinakop ulit ng hari ng Qin ang Zhou kung saan naroon ang apo nitong si Yingxing o si Hao. Yingxing ang birth name ni Hao bago pa ito naging Emperor Qin Shi Huang. Walang paki ang lolo sa apo kaya naging bihag si Hao sa sinakop na bayan ng lolo. At maging ang mga sundalong bantay sana niya ay walang galang sa kanya na gusto pa siyang patayin dahil galit sila sa lolo niya. Pero ipinipilit pa rin ni Hao na ngumiti at magpakabait. Isang araw ay nakita ni Hao ang bagong bantay nitong babae na si Chunyang. Wala din itong respeto sa prinsipe na Hao at si Hao pa ang yumuko sa babae. Pagpasok ni Chunyang sa bahay ay nakita niyang marumi ito. Nag-alok si Hao ng tubig na maiinom para kay Chunyang saka pa ito pilit na ngumiti. Kaya sinabi ni Chunyang na hindi siya normal na bata na dapat daw ay nagrereklamo siya at umiiyak at nagpapa-baby. Natakot si Hao na humingi ng tawad at pinilit mag-artista na bata pero mas nainis si Chunyang. Saka sila agad naglinis ng tahanan na iyon. Minsan sa palengke ay naglalaway si Hao dahil sa nakitang steam bread at nakita siya ni Chunyang. Kaya bumili si Chunyang ng dalawa na inasikaso ng customer. Pero nagalit bigla ang nagbebenta nang makita ang mukha ni Hao kaya itinapon ng tinapay sa lupa. Kaya nagalit si Chunyang na kinwelyuhan ito. Pero kinuha ng bata ang tinapay at nagpasalamat sa kakinain dahil masarap. Namuka ng mga Zhou si Hao na apo ng mananakop ng bayan nila. Kaya naramdaman lahat ni Hao ang intent to kill ng mga tao sa kanya at kawawa ang bata na yumuko na lang. Sa bahay pagkatapos kumain ay nagpasalamat si Hao sa pagkain at matutulog na sana pero nakita ni Chunyang ang mga sugat sa katawan niya kaya galit na nagtanong ang babae kung sinaktan siya ng mga tao. Pero sinabi ni Hao na simula nang maipanganak siya ay may sumpa na siya.
Ramdam niya ang kada nasasaksihan na paghihirap ng iba katulad ng mga sugat ng mga naglalaban. Pero natatanggal din ito kaagad na naghihilom. Naging malakas ang pakiramdam niya ng sakit dahil sa galit ng mga tao na nakakakita sa kanya. Sinabi ni Hao na ayos lang siya pero bigla siyang nanghina, kaya nagtanong ang babae kung bakit siya nagkukunwari. Sumagot ang bata na naiintindihan daw ang nararamdaman ng mga tao dahil sa masamang ginawa ng tatay at lolo niya. Kaya daw siya nakangiti sa pagbabaka sakaling mapatawad siya ng mga tao. Pero sinabi ni Chunyang na kalokohan ito at sinabing kung gustong magalit, umiyak at sumigaw ng bata ay gawin niya. Sinabi ng lumuluhan na babae na hindi niya kasalanan ang ginawa ng mga ninuno niya sabay yakap kay Hao. Dahil dito ay napagtanto ni Hao na pwede naman pala niyang gawin ang gusto. Kaya niyakap niya si Chunyang at sumigaw ng malakas habang umiiyak. Inilabas niya ang galit na nararamdaman dahil sa paghihirap ng buhay niya simula pa lang noong ipinanganak siya. Paggising niya ay may ibinigay na pangtakip sa mata si Chunyang na gamitin daw niya para hindi masaktan sa mga nakikita sa paligid. Ginamit naman ito ng bata sa mata at nasiyahan na sinabi ang salitang Hao sa unang pagkakataon na ang ibig sabihin ay ayos. Mula noon ay naging masaya ang pagsasama ng dalawa at itinuro ng babae ang nalalaman sa bata. Parehong mabuti at kalokohan tulad ng paglalagay ng palaka sa ibinebenta ng lokoong magtitinapay. Kaya naging masayahin ng bata si Hao. Kaso pagkatapos ng 2 taon nang mamatay ang lolo ni Hao ay ang tatay niya ang pumalit na hari. Kaya naging next in line sa trono si Hao na kaagad sinusundo ng ilang mga kawal mula sa Qin Empire. Kaya napanganga ang mga mayabang niyang dati na mga bantay. Sa daan nang malapit na sila sa border ng Qin at Zhao, ay alam ni na Chunyang at Hao na malapit na silang maghiwalay. Nais ni Hao na sumama si Chunyang sa kanya sa Qin Empire pero ayaw ng babae dahil mas nakasanayan niya ang pagtira sa Zhao. Dahil malungkot si Hao ay binatok-batukan siya ni Chunyang na parang hindi isang prinsipe. Masaya sila nang biglang ma-headshot ng palaso ang ulo ng isang guide. At namatay din ang nasa driver seat ng karwahe at pati yung kabayo ay tigok. Naghanda naman agad ang mga guards pero madali lang silang pinaslang ng mga sundalo na taga-Zhao. Sinabi ni Chunyang na naroon ang mga taga-Zhao dahil hindi sila makakapayag na umalis ang anak ng tao na abot langit ang galit nila. Naisip ni Hao na ipinapasa sa kanya ang kasalanan na hindi naman kanya. Kaya galit niyang pinulot ang espada at sinabing lalaban na ng mga dumating. Kaya napangiti si Chunyang dahil naging lalaki na daw si Hao. Saka sinipa ang bata para huwag mamatay. Naghanda ng kung fu si Chunyang at nilabanan ng mga kawal gamit lang ng martial arts. Nakatama siya pero nasugat ang kanyang katawan at nanghina. Tapos habang nakatalikod ay sinaksak siya ng espada ng isang kawal na sinayang ang mga malalaking papaya na wala sa iba. Sinapak naman ito kaagad ni Chunyang pa-uppercut. Pero muli siyang nasugat ng espada ng isa pa kaya bumagsak ang babae sa lupa. Papatayin na sana ng kawal si Hao, pero hinuli ito ni Chunyang sa leeg at binali ang leeg nito kaya tigok ang kawal na baliktad ang mukha. Subalit dahil sa matinding sugat sa katawan ay nanghina na si Chunyang habang hawak ni Hao ang ulo niya. Sinabi nito ang isa pang sekreto na kasama ang anak niya sa mga tao na pinatay ng Qin Empire noong umatake sila. Kaya napuno din ng galit ang dibdib ni Chunyang sa mga Qin at nag-apply siyang maging tagapagbantay ni Hao na apo ng hari ng Qin para sana patayin din ito. Pero iyon nga at nakita nito ang mabuting loob sa puso ni Hao. Saka mas naiintindihan pa nito ang nararamdamang sakit ng mga tao sa paligid niya kaya alam niyang lalaki ito bilang pinakamagiting na hari. Hinawakan muna ng babae ang mukha ni Hao saka din ito namatay. Kaya napaiyak na lang si Hao na sumigaw. Nang 12 years old na si Hao ay naging hari siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. At nang maging emperor na siya ng buong China ay tinawag na siyang Qin Shi Huang. Sa dami ng digmaan na naranasan nito at ng mga tao na nakapaligid sa kanya ay marami na siyang naranasan na pasakit pero kanyang nalagpasan. At iyon ang mas nagbigay sa kanya ng lakas bilang magaling na hari. Balik sa kasalukuyan ay hindi pa rin lubusang maintindihan ng mga gods ang teknik na gamit ni Hao sa pakikipaglaban. Binuhat-buhat ni Ares si Hermes para sana maintindihan kung ano iyon. Kaya nag-demonstrate na lang si Hermes ng pag-atake na hindi nakikita ang lakas ni Hao. Huli na daw kapag nalaman ng kalaban na nataman na siya ng atak na iyon. Sinabi ni Ares na walang makakatalo kay Hades dahil napakalakas nito sa laban. Subalit ipinaliwanag ni Zeus na hindi rin kasi ordinaryong tao ang kalaban ni Hades at nasabi pa niyang complicated daw ang mga tao. Sa ring ay muling pinatigas ni Hades ang kamao nito sa pag-atake na kaagad pinasalubungan ni Hao ng hininga nito. Kung pangit sana siya ay bad breath. Ginawa namang Elysi ni Hades ang sibat bilang shield kaya nakatusok ito sa sumangga na Hao. Pero natuhod ni Hades si Hao na nasaktan. Mabilis na hamampas si Hades ng follow-up attack pero napigilan ito ni Hao gamit ng pagbuga ng hangin kaya hindi nataman si Hao. Ito yung naisipaliwanag ni Hermes kay Ares na hindi masasangga ang pag-atake na hindi nakikita. Dahil dito ay naka-counter-attack si Hao ng malakas na sipa. Pero sinangga pa rin ito ni Hades gamit ng matibay na kamay saka umatras. At pareho silang naging excited sa kanilang laban.
Ipinakita naman si Beelzebub na may ini-experiment na halimaw. Nagwala ang halimaw sa loob ng tank na sinuntok-suntok kaya nasira. Kaya nakawala siyang hinandaang armas at binalak na saktan si Beelzebub na hindi nagbago ang reaksyon. Dahil naputol ang kamay ng halimaw ay sinabi ni Beelzebub na palpak ulit ang ginawa niya. Tumakbo ang natakot na monster patungo ng pinto. Pero sinalubong siya ng isang nakamaskarang warrior at walang hirap na hinawakan siya sa mukha at pinitpit sa sahig. Lumapit ang dumating kay Beelzebub na tinanggal ang helmet. Ito si Adamas na kapatid ni Hades at Zeus. Nagtanong siya kung anong binabalak gawin ni Beelzebub dahil sa pag-experiment ng mga nilalang tulad ng demon na si Papias na kinalaban ni Buddha. Kaya sinabi ni Beelzebub na gumagawa siya ng nilalang na makakapatay sa kanya. Kaya natakot si Adamas dahil seryoso pa ang kausap. Hindi daw interesado si Beelzebub na manood ng laban ni Hades dahil alam niyang walang mortal ang makakatalo nito. Sa ringside ay masaya ang mga tao sa performance ni Hao kasama si Chunyang at anak nito. Muling hinanda ni Hades ang armas nito para umatake. Ngunit ang sarili niya ang sinaksak ng sariling sibat at malaki pa ang hiniwan nito na parang nag-suicide na samurai. Kaya inakala ng mga nanonood kasama ni Aris na nabaliw na ito. Subalit balak ni Hades na gamitin ang kahinaan ni Hao na nararamdaman ng pakiramdam ng mga nakikita kaya din nasaktan ang dibdib ni Hao. Sinabi ni Zeus na ugali ni Hades na gagawin ang lahat para manalo sa laban. Saka pa kumanta-kanta si Hades tulad ng pagkanta ni Poseidon noon na naririnig din ni Sasaki. Ginawa munang lotion at gel ni Hades ang sariling dugo saka agad na umatake para makipagbakbakan kay Hao. Gumamit ulit ng hangin si Hao para maistorbo ang pag-atake ni Hades. Pero nang maramdaman ito ni Hades ay bigla niyang pinalitan ng direksyon ng pagwas-iwas ng sibat. Kaya nagtaka si Hao habang umilag. Sinabi ni Hades na kung ramdam na nito ang teknik ni Hao ay madali na lang siyang dumiskarte sa pag-atake. Napahanga naman si Aris sa nakitang ginawa ni Hades kaya patawa-tawa ito na parang sinagot ng babae at may jowa na sa Pasko. Pero sinabi ni Hermes na higit pa ang balak ni Hades. Saka din ipinakitang espesyal pala ang dugo ni Hades dahil may kakayahan itong makipag-merge sa mga armas nilang Divine Treasure na mas lumalakas dahil sa dugo ni Hades. Saka paramdam ni Hao ang paglakas ng kaharap nitong hari ng Helheim. Kaya mas lalong nagsaya si Aris. Pero sinabi ni Zeus na sugal pa rin ito dahil kapag naubos ang dugo ni Hades ay mamamatay siya. Muling naghanda ng pagtusok ng sibat si Hades na kinabahala ni Hao. Saka pa ito mabilis na umatake ng matulis na sibat na hindi na napigilan ni Hao at nakapasok sa depensa niya. Diretso ang talon ng sibat sa mata ni Hao na naitapon pa atras na ikinabahala ng mga fans niya. Tapos sinabi pa ni Hades na ipaghihiganti niya ang mga namatay niyang kasamang mga gods. Para naman sa backstory ni Hades ay uminom muna ng tsaa si Aris saka nagkwento ng patungkol sa idol na Hades. Noong kalaban nila ang mga Titan ay sugatan si Aris na dinadala sa emergency. Pagkatapos matalo ni Zeus ang kanyang tatay na si Cronus at naging hari ay hindi ito tanggap ni Gaia. Kaya nagtipon ito ng hukbo ng mga giant at inatake ang Olympus na dinepensahan naman ng mga mahinang gods. Kaya naging Olympus has fallen. Nagmeeting ang mga generals ng Olympus Empire at sinabi nila sa Prime Zeus ang nangyayari. Nag-aalala ang ibang mga gods na nasa mesa at nagtanong sa kanilang boss kung ano ang gagawin. Kaya sinabi ni Zeus na naging berserk at naging malaki ang katawan na pupunta sila ng labanan. Inutusan din nito si Hermes na tawagin lahat ng kasama nilang Greek gods. At excited na itong umalis kaya nag-alisa na rin ang mga kausap. Sinalubong ng isang tauhan si Hades at nag-report ng emergency. Sinabi nitong tumakas yung mga Titan gods sa Tartarus na pinakasulok na bahagi ng Helheim. Ipinakita ang mga Titan na mga pinaka-nakakatakot na sinira ng mga ito ang mga rehas na kulungan. Kaya natakot ang nag-report na baka atakehin sila doon ng mga giants. Pero kalma lang si Hades na sinabing walang problema. Nakipaglaban sila sa mga Titans na binalak masakop ang Olympus Empire at madali lang naman silang nanalo. Kalaunan ay hinanap ni Poseidon si Hades dahil wala doon. Kaya sinabi ng tauhan nilang nagpunta ito ng Helheim para kalabanin ang mga nagrebelde na Titans. Agad na pinuntahan ni Poseidon ang Helheim at nakita nito ang mga nagkalat na bangkay ng mga Titans habang naroon naman sa tabi si Hades na kalma lang na nakaupo. Ipinadala nito ang lahat ng mga tauhan para tumulong sa laban sa itaas samantalang mag-isa niyang pinaslang lahat ng mga Titans sa ilalim dahil iniisip nito ang kaligtasan ng mga nakababatang kapatid. Dahil dito ay napahanga si Poseidon at sa unang pagkakataon ay tinawag niyang kuya si Hades na tinulungan sa pagtayo. Balik sa ring ay nag-cheers ang mga fans ni Hades habang tinataas nito ang sibat. Hindi pa rin daw maintindihan ni Hermes kung bakit iniisip palagi ni Hades ang mga kapatid. Biglang sumagot si Adamas na dumating na ikinabahala ni Aris. Si Adamas kasi yung isang masamang kapatid ni Zeus na kinalaban din ni Poseidon at iniwan na wasak-wasak ang katawan. Ipinaayos lang kasi ito ni Hades kay Hermes kaya muli itong nabuo at nabubuhay. Pero alam din daw ito ni Poseidon dahil kung nagseryoso sana si Poseidon ay naging abusa na ito. Dahil sa naging bakal na katawan ay naging adamantine ng isang alias ni Adamas.
Dahil sa nakitang lakas ni Hades ay alam na ng mga gods na nanunood na panalo na ang kanilang panig. Saka pa naiiyak si Ares dahil idol na idol nito ang katapangan ni Hades. Ipinakita din na nawasak ang divine treasure na armor ni Hao kaya naiyak si Gold dahil inasahan nitong mamamatayan ulit sila ng isa pang kapatid. Sinabi ni Brunhilde na wala silang magagawa. Nag-usap naman sina Hao at Alvitor at humingi ng patawad si Hao dahil nasaktan ang babae nang hindi siya makailag. Dagdag pang sinabi ni Hao na kakayanin niya pa rin ang laban dahil sa ramdam na pasakit ng iba kasama si Alvitor. Feeling naman ni Sasaki ay talo na sila dahil nalaman na ni Hades ang teknik ni Hao. Saka pa nasira ang shield nito laban sa lakas ng isang god. Nag-isip si Hao at sinabi kay Alvitor na wala siyang makitang daan para manalo. Kaya isusugal niya ang lahat sa nag-iisang pag-atake. Alam na ni Albert ang iniisip ni Hao dahil nag-connect na sila at sinabi na dahil hari si Hao ay utusan siya. Kaya napangiti si Hao na sinabing gustong gawin ang naiisip. Naghawak kamay sila at muling nag-transform ang Valkyrie sa pagiging espada. Pag-atake daw ang pinakamabisang paraan ng pagdepensa na siyang ibig sabihin ng pangalan ni Alvitor. Naghanda na si Hao na sinabing isa siyang hari na ipinaglalaban ng nasasakupan. Sinabayan din siya ni Hades na sinabing dudukutin ang puso ni Hao. Kaya nagsimula na ang finale ng paglalaban ng isang hari laban sa isang hari. Naunang umatake ng tusok si Hades na sinabayan ni Hao ng paghampas ng espada nito. At sa pagsalubong ng kanilang mga lakas ay si Hao ang natusok at natanggal ang buong kaliwang braso na bumagsak sa lupa. Sinabi ni Alvitor na kahit pinag-combine nila ang lakas ay wala silang kaya sa lakas ni Hades. Nagliwanag ang mga mata ni Hao na nagagandahan sa mga bituin. Saka ito muling tumayo kahit nang hihina para lumaban na ikinaluhan ng mga tao. Sinabi ni Chunyang na tumigil na siya. Naikalat ang kamay ni Hao at walang tigil ang pagdurugo ng katawan. Ngunit nakangiti niyang sinabi na ang isang hari ay hindi umaasa sa iba at hindi umaatres sa laban. Sabay handa pa rin para lumaban hanggang wakas. Kaya nag-cheers ang buong audience ng mga tao na sinabing hindi siya matatalo sa isang god dahil siya ang pinakamagaling na hari ng mga tao. At ramdam naman ni Hao ang hiyawan ng mga tao na good feedback sa oras na iyon. Naiiyak si Chunyang na naalala ang pangako ni Hao noon na maging pinakamagaling na hari. At mangyayari na iyon sa oras na ito kaya sinabi ni Chunyang na panoorin ang hari ng mga tao. Sinabi ni Hao kay Alvitor na may plano pa rin siyang manalo at gagamitin ang teknik. Magre-react pa sana si Alvitor pero pinakalma din siya ni Hao at muli silang nag-isa. Napangiti naman si Hades na masaya daw itong kinalaban si Hao. Muling nagposisyon ang dalawa, at muling naunang umatake si Hades ng malakas nitong pagtusok ng makapangyarihang sibat. Nagkasalubong ang dulo ng kanilang mga armas at sa pagkakataong ito ay na-execute ni Hao ang Chiyo technique nito na sinabayan ng lakas ni Hades. Sinabi ng mga samurai na imposibleng magawa ni Hao na masabayan ng sibat gamit ng espada sa tusukan. Mas diniinan ni Hades ang pagtusok nito para maisagad. Pero sinasabayan pa rin ito ni Hao gamit ng espada at teknik. Sinabayan niya ng pagbuga ng hangin ang tusukan nilang iyon. Kaya biglang nawala ng puwersa ang pag-atake ni Hades, na parang kandilang bigla na lang namatay ang apoy. Naalala daw ni Hao na naipanganak siyang talunan at patay. Ngunit dahil kay Chunyang ay natuto siyang bumangon at makipaglaban ng buhay. Kasabay din ito ang pagliwanag ng armas habang patuloy ang pagtulak ng espada kontra sa sibat ni Hades. Sinubukan pa ni Hades na gamitan ng espesyal na dugo ang sibat nito ngunit wala ding silbi dahil nabasag na ang sibat niya na kinagulat ng lahat. Nasaksak ni Hao ang katawan ni Hades na binalak pang saksakin si Hao ng stick. Pero hiniwan na siya ni Hao gamit ng espada at maraming dugo ang tumilamsik mula sa katawan ni Hades. Kaya nanlaki ang mga mata ni Zeus at ng mga kasama. Bagsak si Hades na humingi pa ng patawad sa mga kapatid dahil hindi sila naipaglaban. Saka din siya nagliwanag na nagkabitak-bitak ang katawan at naging maliwanag na ash. Naramdaman din ni Hao ang pagkakahiwa ng katawan dahil sa sumpa nito. Pero pinilit pa rin niyang makatayo bilang panalong hari. Nagpasalamat siya at nakalaban si Hades na isang magiting at karespe-respeto na haring tulad niya. Ini-announce ng naiiyak na Heimdall ang pagkapanalo ni Hao. Dahil sa nangyari ay tahimik pareho ang mga tao at mga gods dahil sa hindi nila inasahan na resulta. Nang inulit lang ni Heimdall na nanalo si Hao saka naghiyawan ang mga tao. Pagkatapos pa ay bumalik sa pagiging Valkyrie si Alvitor mula sa pagiging espada. Kaso ay sugatan ang kamay nito at matutamba sana, pero hinawakan siya ni Hao gamit ng natitirang kamay. Pero sinabi ni Alvitor na mas malala si Hao at ito ang final alayan niya para umalis doon. Sinabi ni Hao na dapat magtiwala ang babae sa kanyang hari. Pero nanghina na si Hao at ito ang nawalan ng malay. Nagtanong ang babae ni Sasaki kung paanong umepekto ang hininga ni Hao sa armas ni Hades. Kaya ipinaliwanag ni Sasaki na wala sana itong epekto kung normal lang na armas ang sibat ni Hades dahil wala sana itong chi. Ngunit dahil sa espesyal na dugo ni Hades ay nagkaroon ng chi ang sibat at naapektuhan ng teknik ni Hao.
Nagkaroon kasi ng buhay ang sibat dahil sa dugo ni Hades at ito ang dahilan ng pagkakaroon ng pagdaloy ng chi sa armas na naging dahilan para manalo si Hao. Kaya naintindihan na ito ng babae. Lalo na nang ipinaliwanag pa ng mga samurai na naroon na ginamit ni Hao ang sariling lakas ng pag-atake ni Hades pabalik sa sariling sibat gaya ng pagdepensa niya noong una pa lang. Kaya masaya si Reese dahil hindi rin namatay ang kapatid niyang si Alviter. Mabilis ang pagdalaw ng mga nurse at doktor para malunasan kaagad si Hao na nasa kritikal pa ring sitwasyon. Samantala ay galit si Aris na hindi makapaniwalang natalo ang idol nito. Sinira naman ni Adamas ang pader dahil galit din ito na sinabing aalis doon dahil walang paki sa tournament na iyon. Papatay daw siya ng gusto nitong papatayin. Nagtanong si Hermes kung susundan ba nila si Adamas pero sinabi ni Zeus na pabayaan lang ito. Binisita ni na Brunhilde at Gol ang mga nasaktan na Hao at Alviter. At sinabi ng doktor na mas malala ang sitwasyon ni Hao. Masaya si Gol dahil may pag-asa silang manalo sa Ragnarok. Sinabi ni Brunhilde na bibisitahin nila si Buddha dahil nasaktan din ito sa laban. Pero natigilan sila sa paglalakad nang magsalita bigla si Adamas na kinagulat nilang dalawa. Nais nitong malaman kung nasaan si Hao para patayin na ito. Yumuko si Brunhilde na kahit alam na walang laban ay binati pa rin si Adamas. Muling nagtanong si Adamas kung saan nakatago si Hao sabay gigil na sinira ang poste. Pero sinabi ni Brunhilde na hindi niya pwedeng sabihin. Kaya mas nagalit si Adamas na papatayin din si Brunhilde dahil wala na itong gamit. Pero bago pa man maabot ng kamay niya ang babae ay naputol itong bagsak sa lupa. Lumabas si Beelzebub na sinabihan ni Adamas na huwag pakialaman. Subalit sa pagkakataon na ito ay sinabi ni Beelzebub na hindi pwedeng saktan ni Adamas ang dalawa dahil kapag nangyari iyon ay tapos na ang Ragnarok. Saka sinabi pa kay Adamas na bigyang halaga nito ang pagbubuwis buhay ng mga namatay na gods sa laban gaya ni Hades. Kunwari pa walang paki si Adamas, ngunit napilitan din itong umalis na sinabi pa sa dalawang babae na babalikan sila pagkatapos ng tournament. Nakahinga naman ang dalawa na agad nagpasalamat kay Beelzebub. Pero sinabi ng psychotic na mag-ingat ang mga ito dahil hindi lang sila ang naiinis sa nangyari dahil marami pang mga gods ang tulad nilang nais nang ubusin ang mga tao. Kaya muling natakot si Gol. Samantala ay nasa ilalim ng isang puno si Buddha na paborito nitong tambayan. Tumakas pala siya mula sa hospital. Pero nahanap din siya kaagad ng kaibigan nitong si Kintoki na dala ang isang bag ng paborito niyang candy. Kaya parang addict na pinagkakain ito ni Buddha. Tumahimik saglit si Buddha na sinabing may isa pa itong nais ipagawa kay Kintoki na malawak naman ang ngiti. Sinabi ni Buddha na bantayan nito ang isang tao na magpapabago ng takbo ng Ragnarok na nagngangalang Siegfried. Pinuntahan ni Beelzebub si Hermes na gumawa ng mga musika bilang pagpupugay sa naglaho ng mga fighters sa arena. Nagtanong si Hermes kung anong maipaglilingkod nito kay Beelzebub. Kaya inilabas ni Beelzebub ang bungo na armas at sinabing gusto nitong makipaglaban sa susunod na round. Kalaunan pa ay pinuntahan ni na Brunhilde at Gol ang isang vault na binuksan gamit ang face scanner, kung saan nakatambay ang susunod na fighter para sa mga tao. Kaya nagtaka si Gol kung bakit kailangang ganun ang waiting room ng tao na iyon. Sumagot si Brunhilde na dahil isa daw itong magician. Saka din sila pumasok sa loob at nakita ang isang henyo. Ipinakilala ang susunod na manlalaro na representative ng mga tao. Ito si Tesla na isang henyo na nakadiskubre ng Tesla coil at ng kuryente na alternating current. Sinabi nitong hindi magical ang mga inventions kundi ay dulot ito ng science. Tinawag ni Brunhilde ang kapatid na si Gundal na siyang magiging armas ni Tesla. Lumabas ito sa likod nila na kaagad namang nilapitan ni Tesla at sinipat. Nagtanong ang lalaki kung handa na itong ibigay ang sarili sa kanya. Kaya nagulat si Gol. At handa na daw si Gundal na hinawakan pa ang kamay ng lalaki. Kaya agad silang nag-merge kaya nagkuryente-kuryente ang paligid at naging divine treasure ang babae na naging mechanical outfit ni Tesla na nabalutan ng advanced tech armor. At sinabi nitong tatalunin ang mga gods gamit ng science. Ipinakita naman ng nakalipas na Beelzebub na iniiwasan ng mga kasama niyang gods dahil alam nilang may dala itong sumpa ni Satan. Kapag may mapapalapit daw kay Beelzebub ay bigla kasing nawawala ang puso nito na parang inaswang. Habang nakaupo siyang mag-isa at pinapakain ng isang tupa na may pakpak, ay may dumating na tatlong anghel na sina Azazel, Samael at Lucifer. Kinakausap ng tatlo si Beelzebub at pilit itong pinapatawa ng kani-kanilang mga jokes saka pa tumatawa ang mga ito. Pero seryoso lang si Beelzebub na sinabing umalis na ang tatlo at iwan na muna siyang mag-isa. Lumapit si Lucifer kay Beelzebub at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Beelzebub na may sumpa kasi siyang dala ni Satan. Sumagot si Lucifer na hindi totoo si Satan at huwag itong seryosohin dahil wala namang nakakita dito. Pero sinabi pa rin ni Beelzebub na iwan na siya. Sinabi ni Lucifer na gusto siyang maging kaibigan ng tatlo. Saka nag-post ang mga ito na parang Powerpuff Girls na umiilaw-ilaw pa. Sinabi ni Azazel na huwag mag-alala si Beelzebub sa mga sasabihin ng mga tao. Tapos walang pakialam na nag-charge at umutot ng malakas sa harap ng mga naroon. Kaya hindi napigilan ni Beelzebub na mapatawa ng mahina.
Subalit nahuli na siya ni Lucifer at sinabing sumama na ito sa kanila at danasin ang buhay ng may kabarkada. Kaya sumama si Beelzebub na hinila ni Lucifer. Nagpunta sila ng garden at nagnakaw ng mga apple na ipinahawak kay Beelzebub. Ngunit dumating ang mga guards na nagagalit na sinabing bawal ang pagnanakaw ng mga apple doon. Pero tumakbo na ang mga loko-loko ang angels. Nag-hangout sila at nag-wall-wall. Pagsapit ng gabi ay nag-bonfire silang magkakasama at masaya silang lahat maging si Beelzebub na tumawa-tawa na din at pumapalakpak. Sa isip niya ay ang saya palang maging masaya. Pero nang magising siya mula sa pagkakatulog sa gabing iyon ay nakita ang dugo sa lupa at napuno din ng dugo ang damit niya. Pero mas nagulat siya nang makitang tigok lahat ng mga naging kaibigan niya na may butas ang kani-kanilang mga dibdib at dilat ang mga mata. Kaya napasigaw si Beelzebub saka din napaluhod. Naalala niya ang sumpa dulot ni Satan sa buhay niya kaya inakala niyang nasa paligid ang dyablo. Nagagalit si Beelzebub dahil sa pagkamatay ng mga kaibigan niya at sinabing alam na ang goal sa buhay. Ito ay ang pagpatay kay Satan kaya nangako itong hahanapin si Satan at papatayin ito. Mula noon ay inilaan na niya ang buhay sa pag-research kung saan niya makikita si Satan. Habang nasa isang library ay may lumapit na babae na hinahanap daw talaga siya at nagsalita. Pero parang walang naririnig si Beelzebub na patuloy lang sa pagsusulat. Nang hinawakan ng babae ang mukha nito saka lang siya tumigil. Nagpakilala ang babae na siya si Lilith at alam nitong hinahanap ni Beelzebub si Satan. Sinabi ni Beelzebub na huwag siyang istorbohin ng babae saka din ito naglakad palayo. Pero natigil siya nang sabihin ng babae na kaibigan nito si Lucifer. Sinabi ng babae na kung talagang kaibigan ni Lucifer si Beelzebub ay hayaan itong samahan siya at mag-observe sa gagawin ng lalaki at tutulungan pa niya ito. Sinabi pa ng babae na hindi daw ito pakiusap, kundi ito ay isang utos sabay turo sa mukha ni Beelzebub. Kaya napangiti na lang si Beelzebub at sinabing kaibigan nga ito ni Lucifer dahil pareho sila ng ugali. Mula noon ay nagsama ang dalawa para mahanap ang pinagtataguan ni Satan. Naglakbay-lakbay pa sila sa iba't ibang bahagi ng Helheim, mundo at ng kalangitan. At dahil doon ay napalapit ang loob nila sa isa't isa. Pero ang problema ay hindi pa rin nila nahanapan kung nasaan si Satan kaya naiinis si Beelzebub na tinanong kung nasaan si Satan. Nakatulog siya at biglang namatay ang kandila. Tapos biglang lumabas sa likod niya ang dyablo na hawak-hawak ang tatlong kaibigan. At ginawang stress balls ang tatlo na piniga at lumabas ang kanilang mga dugo. Sinabi pa ni Satan na love is hate daw saka din napasigaw si Beelzebub saka din nagising mula sa bangungot. Nilapitan at niyakap siya ni Lilith at kinumfort. Naiiyak si Beelzebub at naalala ang mga kaibigan at sinabing sana ay hindi na lang siya tinawag ng mga ito para hindi sila napahamak. Kaya ipinaliwanag ni Lilith na hindi daw kasi gusto ni Lucifer at ng mga kasama na may nakikitang mga imo na tulad ni Beelzebub. Dahil ang totoo ay alam nito ang pakiramdam na iyon kaya ayaw niyang maranasan ni Beelzebub. Naiiyak din na niyakap ni Lilith si Beelzebub. Sinabi ng lalaki na hindi hahayaan na may masamang mangyari kay Lilith. Kaya masaya naman ang babae. Pero biglang nag-shutdown si Beelzebub. At pagmulat niya ng mata ay nakitang duguan ng pader. Saka din nanlaki ang mata dahil nakapasok na ang kamay niya sa dibdib ng babae na tagos hanggang likod. Hinawakan ni Lilith ang mukha ni Beelzebub na masaya dahil nakabalik ito. Ipinakita ang tunay na nangyari na kapag nakakaramdam ng saya at nilalabasan na si Beelzebub ay naa-activate ang pagkahayop nito. At siya din ang pumatay kina Samael, Azazel, at ni Lucifer na hindi nakailag sa matulis na kamay ni Beelzebub. Nanginig si Beelzebub sa nalaman na katotohanan na siya din pala si Satan. Naging duguan ang kamay niya pero agad na hinawakan ng natamba na Lilith na humihingi ng patawad. Sinabi ni Lilith na pinakamasayang buhay niya ang pakikisama kay Beelzebub. Sinabi ng babae na mahal nito si Beelzebub at pinapatawad ito tulad ng pagpapatawad din sa kanya ni Lucifer. Kaya dapat lang daw na magpatuloy na mabuhay si Beelzebub para sa kanilang lahat. Saka din namatay si Lilith at mas napaiyak pang lalo si Beelzebub na sumigaw ng malakas. Kawawa ang hari ng mga langaw. Balik sa kasalukuyan ay nagsimula ang pangalawang laban. Unang tinawag ni Heimdall ang hari ng mga langaw na kinatatakutan ng mga gods dahil sa curse of Satan na dala nito. Tinawag naman ni Heimdall ang kalaban nitong si Tesla na hindi lumabas sa entrance. Bagkus ay nagkuryente ang paligid kaya napatanong si Heimdall kung bakit papogi ang mga tao sa pag-entrance nila sa laban. Saka din lumabas na parang jet na Tesla para ipakita ang science produced nitong armor at electric field. Kaya naintriga ang lahat ng mga nakakitang tao. Pagsimula ng laban ay naglakad si Tesla patungo sa kinaroroonan ni Beelzebub at ineksamin ito ng 380 degrees at sinabing hindi niya in-expect na ganun ang itsura ni Beelzebub. Sinabi ni Tesla na magiging legend ang laban nila at magiging parte ng history. Pero sumagot si Beelzebub na hindi ito magiging legend dahil matitigok kaagad si Tesla. Sinabi ni Tesla na kapag nanalo ang mga gods sa Ragnarok ay papatayin nila lahat ng tao at hindi siya makakapayag dahil ang destruction ay kabaliktaran ng creation.
Mithiin ng mga tao ang pag-aaral ng mga bagay at pag-imbento kaya sila patungo sa magandang future. Wala daw pakialam si Beelzebub na sinabing simulan na nila ang laban. At sa isang paggalaw ng kanyang baston ay biglang nasira ang lupa, at nagkaroon ng hati ang kanilang paglalabanan na ring nakaagad inilagan ni Tesla. Sinabi ni announcer na magical daw ang pag-atake na iyon pero hindi pumayag si Tesla na sinabing ito ay science. Nagtaka ang mga tao kung ano ang pag-atake na iyon ni Beelzebub. At sumagot sina Galileo at Thomas Edison na kasama sa audience na ito ay isang vibration effect. Hindi daw maintindihan ni Aries kung paanong maging armas ang huni dahil lang sa vibration. Kaya kinuha ni Hermes ang isang baso at sumigaw ito sa matinis na tinig kaya nabasag ang baso na kinagulat ni Aries. Umatake si Beelzebub ng kakaibang armas nito at nasagi ang armor ng umatras na Tesla. Pero nasugatan ang armor ni Tesla. Iyon daw ang power ni Beelzebub na tinawag nilang Palmyra. Sinabi ni Hermes na mahirap daw itong mapigilan sabay turo sa matigas na mga muscles ni Aries na sinabing kaya nitong mabasag. Kaya natakot ang baklang god para sa katawan. Dahil sa nalaman na power ni Beelzebub ay napahanga din sina Zeus at Adamas. Sinabi ni Tesla na naintindihan na daw niyang ginamit ni Beelzebub ang principle ng ultrasonic cutting. At alam niyang kung nataman siya kanina ay nahati na sana siya kanina. Nag-alala si Gol para kay Tesla at napatanong kung mananalo kaya ito. At confident naman si Brunhilde na dahil sa pinagsanib na power ng kapatid nila at galing ni Tesla ay makakaya nilang manalo. Nag-charge naman si Tesla at sa isang iglap ay biglang nakalapit kay Beelzebub at sumuntok pero nakailag ng 2 beses ang hari ng mga langaw. Sumuntok pa si Tesla na iniwasan ulit ni Beelzebub. Ito daw ang plasma pulse punch ni Tesla, pero tunog baduy daw ito ayon sa ibang mga legendary na mga scientist. Sinabi ni Tesla na kung hindi masasagi si Beelzebub ay walang silbi ang power. Muli siyang umatake ng malakas na suntok na iniwasan ulit ng kalaban. Mas bumilis ang pag-atake ni Tesla at sinuntok ang mukha ni Beelzebub kaya nagkausok sa ring. Pero may ginamit na depensa si Beelzebub na inakala ni Tesla na invisible wall kaya ayos lang si Beelzebub. Sinabi ni Beelzebub na nabuburyong na siya. Saka inilabas ang mas malakas na power ng hari ng mga langaw. Sinabayan naman ito ni Tesla ng pinag-charge nitong mechanical gear kaya nagkasalubong ang kanilang enerhiya. Pero dahil sa ginamit ni Beelzebub na mas malakas na power ay parang nadaganan ng pader si Tesla na nasaktan at napaluhod sa sahig. Kaya sinabi ni Beelzebub na alam nitong mahina talaga si Tesla. Ipinaliwanag ni Brunhilde kay Gol na kapag hawak ni Beelzebub ang staff nito sa kanang kamay ay pang-opensa ang armas. Pero kapag hawak ito sa kaliwang kamay ay pang-depensa naman ang gamit nito. At kapag nag-focus lang siya ay mas lumalakas ito. Saka ipinakita ang malawak na parte ng ring na nasira dahil sa pag-atake ni Beelzebub. Imbes na magalit ay naging masaya si Tesla na sinabing kahanga-hanga ang gamit ni Beelzebub na armas. Lumapit siya at sinabing nais itong mahiram dahil isa siyang nerd na scientist. Pero sumagot ang demon na hindi sila magka-level at tatalunin ang tao. Pero sinabi ni Tesla na arrogant si Beelzebub. Huminga ng malalim si Tesla sabay bukas ng kamay at pinakiramdaman ang paligid. Gamit ang Tesla armor ay inilabas nito ang infinite energy na pinalipad sa ere at nagkukuryente pa sa gumawa ng kulungan na gawa sa enerhiya. Tinawag niya itong gematria zone. Dahil sa nakita ay nagugulat ang mga napapatanong na audience kung ano iyon. Saka pa nag-levitate gamit ang armor si Tesla dahil sa epekto ng kulungan na ginawa niya. Pagkatapos mamatay ni Tesla ay naiwan ng maraming mga imbensyon at principles na nadiskubre niya sa kanyang lifetime. Pero karamihan sa mga ito ay naglaho dahil pinag-agawan ng KGB at FBI ang mga nadiskubre niyang superpower dahil sa science. Kasama na ang anti-gravity system. Sinabi ni Brunhilde na kahit hindi nagawa ni Tesla ito noong buhay pa siya, ay nakumpleto na niya ang principle ng paggawa nito sa kanyang isip. At dahil sa power mula kay Gundal ay nagawa ito ni Tesla sa ring na pinaglalabanan nila. Napahanga naman si Beelzebub sa nakita at sinabing bagay yata siyang makulong doon. Umatake si Tesla na mas mabilis pa kaysa kanina na sinuntok si Beelzebub. Nakasangga naman si Beelzebub pero nasugatan ito sa unang pagkakataon. Sinabi ni Hermes kay Aries na hindi ang speed ni Tesla ang nagbago. Parehong tao man o god ay kailangan ng momentum bago maabot ang maximum speed nito. Pero dahil sa energy field na ginawa ni Tesla ay maximum speed agad ang bilis niya. Tinawag ni Tesla ang nalaman niyang prinsipyo na Zero Max. Muling umatake si Tesla na agad ding iniwasan ni Beelzebub pero mas bumilis pa si Tesla na pinaikutan si Beelzebub na hindi nagugulat sa pagbabago ng direksyon ni Tesla. Kaya nasugatan ulit ang mukha ni Beelzebub. Pero nainis si Beelzebub na naghanda ng mas malakas na vibration at sinalubong ng atake si Tesla na umilag. Hindi pa tapos si Beelzebub na sinubukang tusukin si Tesla pero lumipad si Tesla palayo. Saka din kaagad na bumalik at naging parang drill na sinugod ang shield ni Beelzebub na nag-crack kaya nasaktan si Beelzebub na napasokan ng dugo at napatras. Nagpapasikat si Tesla na nagpapalipat-lipat at sinabing Tesla step ang tawag dito.
Kaya nahihiya ulit ang mga nakukornihan na mga kasama niyang scientist. Mabilis pang nag-sidestep si Tesla sa harap ni Beelzebub sabay atake ng suntok na iniwasan ni Beelzebub at babawi sana ng palo. Pero nag-backspin punch si Tesla na kinagulat ni Beelzebub. Akala ni Gol kung panalo na sila pero nakasangga pa rin pala si Beelzebub gamit ng kakaibang depensa. Sinabi ni Adamas na naipakita ng lahat ni Tesla ang sekreto nito kaya anumang oras ay matatalo na siya. Alam din nito ni Zeus pero feeling niya ay may kakaibang magaganap. Galit na si Beelzebub na sinabing hindi siya masasaktan ni Tesla. Pero hindi din pumapayag si Tesla. Sabay sabi na ang hirap kahapon ang nagbibigay lakas ngayon kaya patuloy lang ang mga tao sa paggaling. Muling nag-charge ng electric power ang armor ni Tesla habang hinahamon ng mga gods. Saka biglang nag-teleport si Tesla sa likod ni Beelzebub at saka din umatake. Ipinakita ang Philadelphia experiment na base sa theory na iniwan ni Tesla sa kanyang libro. Isang American destroyer ang nilagyan ng Tesla coil at naglayag sa dagat para pag-aralan ang theory. Nang inactivate nila ang Tesla coil sa gitna ng dagat ay biglang nabalot ito ng kuryente at saka din naglaho ang buong barko na hindi na ma-detect kung saan napunta. Kaya hindi makapaniwala ang nakakitang captain. Tapos bigla itong lumabas sa isa pang parte ng dagat na malapit sa Virginia na ginulat pa ang nananahimik na mangingisda. Nangingisda na nga lang sa dagat, gugulatin pa. Sinabi ng captain na nagsinungaling sila sa publiko at hindi sinabing ang experiment na nalaman nila ay teleportation experiment. Nadiskubre nga nila ito pero ang naging kapalit ay pagkamatay ng maraming mga crew sa mismong destroyer. Kaya sinunog nila ang libro ni Tesla para hindi na mapag-aralan pa. Balik sa arena ay nag-teleport nga sa likod ni Beelzebub si Tesla at sinuntok ang demon na naitapon at natanggal pa ang damit. Naintindihan naman daw ito ni Beelzebub na teleportation. Pero para kay Tesla ay tinawag niya itong Tesla Warp. Kaya nahihiya ang mga katulad niyang scientist dahil sa pangit na pagbibigay niya ng pangalan. Sinabi ni Beelzebub na may tatlong kahinaan ang teknik ni Tesla. Una ay kailangang makapag-charge si Tesla bago ulit maka-atake. Pangalawa ay limitado ang destination kung saan makakapag-teleport si Tesla. Napagtanto daw ni Beelzebub na yung mga sidestep at pag-atake na ginawa ni Tesla kanina ay para mailagay sa perfect spot si Beelzebub para sa teleportation technique nito. At pangatlo ay hindi ito only teleport kundi ay parang load ng globe na limitado at may expiration. Kaya napapalakpak si Tesla dahil alam agad ni Beelzebub ang mga ito. Dinagdagan pa ni Tesla ang kahinaan ng teknik nito na magagawa lang niya ito sa loob ng gematria at hindi siya pwedeng lumabas doon. Sinabi lahat ni Tesla ang kahinaan ng armor nito at magagamit na lang niya ito ng 2 beses. Nagtanong si Gol kung anong mangyayari kapag naubos ang 2 beses pang kakayahan ng armor ni Tesla. At sinabi ni Brunhilde na matitigok ang kapatid nila. Sinabi ni Beelzebub na may secret na rason si Tesla kung bakit nito sinasabi ang kahinaan ng armor. Pero sumagot si Tesla na sa mundo ng science ay kasalanan na itago ang nadiskubre dahil ito ang dahilan kung bakit umuunlad ang buong tao sa mundo. Kaya napangiti si Beelzebub na mababaw mag-isip ang mga tao. Pero biglang napasok ng dugo si Beelzebub. Naalala ni Beelzebub na naramdaman ng sakit na iyon noong nasa Helheim siya. Pinasok niya noon ang Helheim at binugbog ang mga tao ni Hades. Nagpunta siya sa trono ni Hades na nagtanong kung anong ginagawa niya doon. May request si Beelzebub na gusto nitong labanan si Hades saka din nito inilabas ang armas sa kamay. Sinabi ni Hades na maraming nilabanan si Beelzebub bago nakarating doon at nasa mahina itong pangangatawan para labanan siya. Pero sinabi ni Beelzebub na handa siya para patayin ni Hades. Tinanggap naman ni Hades ang request ni Beelzebub kaya naglaban silang dalawa. Gamit pa rin ni Hades ang sibat nito na madali lang sinangga-sangga ang pag-atake ni Beelzebub. Saka din ito itinapon sa pader. Sinabi ni Beelzebub na sa wakas ay nakahanap na siya ng malakas na makakapatay sa kanya. Napatawa si Hades na nagtanong kung bakit agresibo si Beelzebub na mamatay. Nag-charge si Beelzebub para ilabas ang blade at sinubukang saksakin ng dibdib pero naglaho ang magic blade nito. Sinubukan daw niyang magpakamatay pero hindi siya hinahayaan ng katawan dahil sa sumpa noon ni Lilith na huwag itong mamatay, pero nagdurusa siya. Hiningi niya ulit kay Hades na patayin siya para matapos na ang paghihirap nito. Ngunit hindi daw gusto ni Hades at sinabing hindi sumpa ang sinambit ng babae sa kanya kundi ay dasal para mamuhay siya ng payapa. Sinabi ni Hades na subukan ni Beelzebub na sundin ang utos ni Lilith na mabuhay. Pero kung gusto pa rin ito ng laban ay bumalik lang siya kahit anong oras. Saka din umalis si Hades at iniwan ang napaisip na Beelzebub. Nagtatanong siya sa mga dating kaibigan kung anong gagawin sa buhay na feeling ay walang saysay. Pagkatapos pa ay muling bumalik si Beelzebub sa trono ni Hades na inakala kung gusto na nitong mamatay. Pero sinabi ni Beelzebub na hindi karapat-dapat si Hades para patayin siya. Kaya nainis si Hades. Pero nang sinabi ni Beelzebub na napagtanto niyang dapat mabuhay siya ng matagal na panahon para maghirap, ay saka natawa si Hades. May ibinigay si Hades na bungo na armas.
Ito ang staff ng Apophis na nababagay daw sa power ni Beelzebub. Nagtanong si Beelzebub kung bakit naging concern si Hades sa kanya. Kaya sinabi ni Hades na problema niya ang 3 kapatid. Pero may dumating na isa pang naging dagdag niyang problema. Kaya binigyan si Beelzebub ng staff para hindi kaagad mamatay. Dahil sa naalala ay mas nagalit si Beelzebub dahil kasalanan daw ni Hades kung bakit hindi na siya makontento na gusto lang mamatay, kundi ay gusto na niyang maubos lahat ng mga tao. Inactivate niya ang buong lakas hawak ng armas na bungo at nag-charge ng itim na aura. Sinuntok pa siya ni Tesla gamit pa rin ang advanced tech weapon pero napa-atras lang si Beelzebub na patuloy lang sa pag-charge. Nang makita ni Zeus ang ginagawa ni Beelzebub ay pinatigil ito. Ngunit huli na ang lahat dahil inactivate na ni Beelzebub ang teknik nitong chaos. Kaya nagkaroon ng napakatinding purple na liwanag, nakita ng mga manunood. At kasunod ang black energy ball sa buong ring na sumabog ng malakas kaya nagkalindol at nawasak ang ring. Saka din ipinakitang nasaktan si Tesla kasama ang Valkyrie na armas nito. Sinabi ni Adamas na hindi pa nakita ang teknik na ito. Kaya ipinaliwanag ni Zeus na pinag-combine ni Beelzebub ang right at left attack and defense nito kaya nagkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Pero ang side effect lang nito ay masasaktan din ang sino man na gumamit ng magic na iyon. Kaya nasaktan din si Beelzebub. Nakaligtas naman si Tesla dahil isinakripisyo niya ang isang malakas pa nitong pagsuntok para madepensahan ang sarili. Kaya nasira ang isa pa niyang alas. Sinabi ni Beelzebub na malakas man daw si Tesla pero mamamatay na ito. Pero tulad ng dati ay hindi pa rin sumusuko si Tesla. Flashback ulit noong bata pa si Tesla na tinakbuhan ng ina at nagpunta ng kinaroroonan ng idol nitong scientist na kuya. Pinapasok siya ng kuya na isa ding magaling na inventor na pinagpapatulungan ng kanilang village. Ipinakita nito ang plano ng ginawa na windmill na mas malakas ang makina kaysa sa mga naunang ginawa. Nagtanong si Tesla kung bakit ginagawa ito ng kuya. At sumagot si Dane na dahil nakikita niyang masaya ang mga tao sa mga nagagawa niyang imbensyon. Nalungkot lang si Dane dahil hindi sigurado sa resulta ng ginagawang experiment. Kaya sinabi ni Tesla na trial and error ang dahilan kaya nagkakaroon sila ng mas pagkakaintindi sa mga ginagawa. Tulad daw ng mga luto ng kanilang ina na pangit noong una pero naging masarap kalaunan. Kaya nasiyahan si Dane sa kapatid na sinabing welcome na ito sa lab niya. Minsan nang umalis ang mga magulang ng mga bata ay umulan ng malakas. Tapos pinuntahan ni Dane ang windmill na ginawa nila. Dahil matagal bumalik ang kuya ay sinundan ni Tesla si Dane at sa daan ay nakita niyang nataman ng kidlat ang windmill. At doon ay nakita niya si Dane na nataman ng kidlat kasama ng kabayo nito at patay na. Dahil sa pagkamatay ni Dane ay nalungkot ang mga tao at guilty ang nagpagawa ng windmill. Sinabi ni Tesla na buhay pa sa kanya si Dane at itutuloy ang experiments ng kapatid ngunit may naiisip itong iba. Ginawa ni Tesla ang windmill ayon sa blueprint ng kuya. Pero hindi ito gumagana kaya naisip ng mga tao na baka may mali. Hanggang sa nawala sa isip ng mga tao ang imbensyon ni Tesla na nag-move on sa kanilang mga buhay. 6 na taon na nagkulong si Tesla sa lab ng kapatid at pagbalik ng mga tao para tignan ang windmill, ay gumagalaw na ito at iba na ang itsura. Mula pa rin ito sa original na blueprint ng kapatid na pinag-aralan lang niya ng husto. Kaya buhay pa rin si Dane sa kanya. At sinabing maging sa iba pang tao ay buhay din si Dane hanggat ipapasa ang galing sa ibang mga tao. Kaya nag-cheer sa mga tao dahil kay Tesla na malaki ang tiwala sa mga tao para sa kanilang magandang future. Sinabi ni Tesla sa mga tao na hanggat ipinapasa nila ang galing sa isa't isa ay hindi sila maglalaho dahil sila ay iisa. Nagtanong si Tesla kung kaya pa ni Gandalf na magpatuloy. At sumagot ang babae na oo. Muling nag-charge ang armor ni Tesla at gumawa ng Gematria Zone at nag-sidestep para malapitan si Beelzebub na sumangga sa pag-atake. Nagpaikot-ikot si Tesla kay Beelzebub na umatake saka din mabilis na umilag sa counter ni Beelzebub kaya inakala nilang pinaglalaroan ni Tesla ang kalaban. Sinabi ng naiinis na Adamas na gamitin ulit ni Beelzebub ang chaos power nito. Ngunit sumagot si Zeus na hindi na niya kaya. Mabilis ang pagpapaikot-ikot ni Tesla kay Beelzebub na naghihintay lang ng pagkakataon. Nag-alala si Ares na baka gamitin ulit ni Tesla ang teleportation attack nito. Pero sinabi ni Hermes na strategist si Beelzebub kaya alam na nito kung paano makounter si Tesla doon. Kaya naging confident ulit si Ares. Pero sinabi pa rin ni Hermes na dahil may isa pang Tesla coil shot si Tesla ay hindi pa rin nila alam kung sino ang mananalo. Patuloy sa paglalaban sina Tesla at Beelzebub na sabay sa paghampas ng kanilang mga armas. Umatras si Tesla pero nabangga niya ang bato na naikalat dahil nasira na ang smooth na ring. Kaya sinabi nitong may chance of improvement pa rin talaga sa mga ginagawa niya. Pero alam din ni Tesla na nasisira na ang katawan ni Beelzebub dahil sa labis na paggamit nito ng vibration power. Subalit wala daw pakialam si Beelzebub basta mapatay nito si Tesla saka ulit umatake ng nakakamatay nitong staff na inilag-ilagan pa rin ni Tesla. Dahil sa pressure ay naglalabasan ng dugo ni Beelzebub at naramdaman ng presensya ni Lilith sa katawan niya.
Pero nang sinabi ni Beelzebub na hindi niya sinasayang ang buhay para doon ay biglang naging mas malakas ang katawan ni Beelzebub na pinag-vibrate ang vibration power kaya mas lumakas ang pag-atake nito. Hindi na nakaiwas si Tesla na nataman ng direct hit kaya nasira din ang ginawa niyang kulungan. Saka din ipinakitang nawalan ng kuryente ang armor ni Tesla na mukhang nanghina na. Dahil dito ay naisip na ng mga tao na matatalo sila. Pero napasigaw si Tesla na sinabing magnificent ang nalaman na teknik ni Beelzebub. Sinabi nitong hindi siya nagkamali na malaki ang mapapakinabangan ng mga tao sa laban nilang iyon ni Beelzebub. Kaya napatawa ang mga tao dahil hindi pa pala sumusuko ang kanilang pambato. At nagsaya ang mga nerd na nakakaintindi kung paano maging nerd. Naghanda sina Tesla at Gundal na nagkatinginan. Saka muling nagkakuryente ang armor ni Tesla na muling umikot-ikot ang makina na nagliwanag. Muling pinag-charge ni Tesla ang armor at mga kamao nito para ipagpatuloy ang pag-advance ng human science. Kaya napabilib ang mga tao na muling nabigyan ng lakas ng loob at pag-asa at nag-cheer sila para kay Tesla. Pinapanood naman sila ni Jack at ng chicks nito. Masaya ang Valkyrie dahil may pag-asa pa sila. Pero napapatanong si Jack kung ano nga ba ang makakasira sa shield ni Beelzebub. Muling umatake si Tesla nang nagkukuryente nitong suntok na sinangga ulit ni Beelzebub. Pero nagpatuloy lang si Tesla sa pagsuntok-suntok ng parehong mga kamay na parang suntok lang ni Pacquiao. Samantalang nakatutok lang naman ang shield ni Beelzebub na hawak nito sa kaliwang kamay. Masyadong mabilis ang pagsuntok ni Tesla na hindi makita ang mga warriors na spectators. At maging si Beelzebub ay nahihirapan din sa pagdepensa na kumakapit lang din. Sinabi ni Adamas na kapag naubos ang power ni Tesla ay lagot ito kalaunan kay Beelzebub. Ngunit sinabi ni Zeus na kahit ang hari ng mga langaw ay nauubusan din ng lakas lalo na kung walang tae sa paligid na aamuyin nito. Patuloy lang ang walang tigil na pagsuntok ni Tesla na parang driller na gustong mahagip si Beelzebub. Suspense para sa parehong mga tao at gods kung anong resulta ng kanilang pinapanood na tagisan ng lakas ng mga nasa ring. Proud naman ang mga scientist na sinabing kinakalaban daw ng imbensyon nila ang mga fake gods. Nag-charge ulit si Tesla kaya mas malakas na nagkuryente sa ring. Susuntok pa sana si Tesla pero walang ano-ano ay nalubat na siya at nagsuka ng dugo sa kapanato tamba. Napagtanto niyang naapektuhan siya ng vibration ng chaos na pag-atake ni Beelzebub kanina. Kaya mas naging excited pa rin siya dahil sa laban nilang iyon na itinuloy ang pagsuntok. Ngunit tinulak siya ng samalubong na depensa ni Beelzebub kaya napa-atras si Tesla na natamba. Balak siyang tapusin ni Beelzebub gamit ng natural na power sa kanang kamay na marami ng tinusok. Pero nagbuwelo si Tesla na itinulak ang sarili mula sa lupa at pinalakas pa ng booster para gawin ang plano. Nagkasalubong sila na parehong aatake. Pero biglang nagtago si Bakla Zebub sa shield ng staff nito. Ngunit biglang naputol ang kamay ni Tesla na naglaho na ikinagulat ng lahat ng mga nanonood na napangangapa. Maging si Beelzebub ay nagtaka, habang susuntok ulit si Tesla gamit ng isa pang kamay. Biglang lumabas ang naputol na kamay ni Tesla sa likod ni Beelzebub na pinag-teleport nito kaya naipit si Beelzebub sa sabay na suntok ni Tesla. Nataman ng kamay ni Beelzebub na may staff na nasaktan at nahulog pareho ang putol na kamay at staff. Ngunit nailagan ni Beelzebub ang left punch ni Tesla at sinuntok ang scientist sa dibdib. Nasira ang armor ni Tesla dahil sa power ni Beelzebub saka tumagos pa sa likod ng tao ang pagsaksak niya. Kaya namatay ang Tesla armor ni Tesla na nanghina. Napahawak sa ulo si Tesla na sinabing maganda ang naisip nitong strategy pero mas magaling si Beelzebub sa kanya. Sinabi ni Beelzebub na henyo si Tesla kaya alam niyang hindi sapat ang lakas lang sa gusto nitong laban kaya siya natalo. Tinanggal ni Beelzebub ang kamay sa dibdib ni Tesla saka din tahimik na umalis. Samantalang tumayo si Tesla sa harap ng mga tao at sinabing huwag malungkot ang mga tao dahil sa laban na iyon ay mas marami silang nalaman. Unti-unting nagka-crack si Tesla na nagliliwanag at naglalaho. Kaya naiiyak ang mga tao lalo na ang kuya niya. Tapos lumabas si Gundal na tinulungan siya. Ipinahabol pa ni Tesla ang mensahe nito na hindi matatalo ang mga tao hanggang hindi sumusuko. Saka din naglaho sina Tesla at Gundal na nagkabitak-bitak na nagliwanag. Natalo man ang mga tao pero nag-cheer sila habang lumuluha. Kasabay na nag-announce si Heimdall na nanalo ang mga gods. Naglakad si Beelzebub paalis ng ring habang nag-cheers naman ang mga gods para sa kanilang panalo. Sa isip nito ay parang pareho lang silang mga fake gods sa mga tao. Ang galing ng pincer attack technique ni Tesla. Siguro kung may training siya ng martial arts ay mas accurate ang pagsuntok niya kay Beelzebub. Nag-usap sina Ares at Hermes tungkol sa katatapos na laban ni Beelzebub at Tesla at hindi daw maintindihan ni Ares ang huling pag-atake ni Tesla. Nakakahiya daw na siya ang God of War pero hindi ito alam. Sinabi ni Hermes na mahirap talagang ma-predict ang pincer attack ni Tesla na isinakripisyo pa nito ang isang kamay para sa move na iyon. Sa kanila napagtanto na yung sunod-sunod na suntok ni Tesla ay delaying tactics lang para maisakatuparan niya ang plano. Kaya napawaw si Ares.
Dumating si Zeus na sinabing maging siya ay hindi inasahan ng pogi na double punch ni Tesla pero mabuti na lang at si Beelzebub ang nasa laban na iyon. Hindi pa rin makamove on ang mga genius na tao dahil sa ginawa ni Tesla. Sinabi ni Einstein na dahil nakita ni Tesla ang determinasyon ni Beelzebub na manalo kahit nasisira ang katawan, ay na-inspired siyang tularan ito kaya ginawa ang double plasma punch cross kapalit ng sariling kamay. Napapaiyak si Edison dahil kahit namamatay na si Tesla ay ini-inspire silang magpatuloy. Kaya nag-speech din ito at sinabi sa mga kasama na magpatuloy sila para sa hinaharap. Naiiyak naman si Gold dahil namatay na naman ang kapatid nilang si Gundal. Pero paglingon niya ay umalis na pala si Brunhilde. Nagpunta si Brunhilde sa isang kwarto kung saan nakita doon ang hologram ng mga namatay na warrior fighters na sumali sa Ragnarok tournament. Saka siya naiiyak dahil sa sakripisyo ng mga ito. Biglang nagsalita si Buddha na naroon lang pala na kumakain ng lollipop at nagtanong kung bakit palaging naiiyak si Brunhilde kapag nakikita niya. Sinabi ni Brunhilde na nawala si Buddha sa hospital na tumakas tapos biglang pumasok sa kwarto niya na hindi nagpaalam. Paglingon niya ay wala na si Buddha sa sofa at katabi na niya ito. Nagtanong ang lalaki kung pwedeng magtanong. At sumagot ng pwede si Brunhilde. Nang magtanong si Buddha kung may connection si Siegfried na ex ni Brunhilde sa Ragnarok, ay biglang tumayo ang buhok ng babae at nawalan ng focus sa pagbuhos ng tubig. Hindi naniniwala si Buddha tapos paglingon ni Brunhilde ay kakaiba ang mukha nito na sinabing hindi niya ex si Siegfried. Kaya napanganga si Buddha na nahulog ang candy habang lumabas naman ang babae. Samantala ay ipinakita ang Tartarus na nasa ilalim ng Helheim. Nakakulong doon ang mga pinaka-dangerous na halimaw sa Helheim. 2 guards ang nag-uusap tungkol sa balita na naging tabla ang laban ng mga tao at gods na 4-4. Kaya nakisabat ang isang long-hair na blondie na nagtanong sa mga guard kung ano pang balita. Nagtanong ang isang guard kung kanino pumapanig ang preso dahil half-half naman siyang tao at god. Kaya hindi ito masagot ng preso dahil half-half nga siya. Inawat ng kasamang guard ang isa pang guard na ipinaalalang bawal kausapin ito. Kaya naalala ito ng dalawa na agad umalis. Si Siegfried daw ang lalaki na ito at alam nitong nagtatrabaho ng labis si Brunhilde. Pero huwag daw niyang sobrahan dahil delikado kapag nagkaganon. Naiinis si Ares dahil ayaw niya ang susunod na magre-represent sa kanilang mga gods. Nakarating sila sa kinaroroonan ng babaero na god na patawa-tawa pa. Ito si Apollo na masaya nang makita si Ares na kaagad nilapitan at sinabing best friend. Hinawakan ni Apollo si Ares at sinabing sumali sa paliligo. Pero ayaw ni Ares na sumuntok pero nailagan ni Apollo. Tapos dumiretso pa si Ares sa tubig kaya pinagtawanan nito ni Apollo. Sinabi ni Zeus na oras na para makipaglaban si Apollo sa Ragnarok. Ibinalita nilang namatay ang ibang mga gods tulad ni Hades at Poseidon. Hindi daw makapaniwala si Apollo pero glorious daw ang pagkamatay nila. Kaya nagalit si Ares. Pero sinabi ni Apollo na dahil ibinuhos nila ang kanilang kaluluwa dito. Saka din siya nagliwanag at sinabi sa mga babae na lalaban siya para sa kanyang pagsikat. At masaya naman ang mga babae sa gusto ng chick boy na god. Kaso ay sinabi ng nasisilaw na Ares na takpan ni Apollo ang maliwanag nitong itlog dahil nakakasilaw. Samantala ay sinabi ni Brunhilde na hindi pwedeng tabla na lang palagi ang laban kundi ay dapat manalo sila. Saka din sila nagpunta sa isang malaking pinto na binabantayan ng mga malalaking tao. Dito daw nakalagay ang pinakarebelde sa lahat ng human history. Binuksan ng mga giants ang pinto at agad na pumasok ang dalawa na naglakad sa isang pasilyo. Saka sila nagpunta sa mga nagsasanay na mga Spartans na sinabi ni Brunhilde na kahit patay na sila ay nagsasanay pa rin sila. Pinuntahan nila ang nakahiga sa isang net habang nagbabasa ng libro at may tabako. Ito si Leonidas na boss ng mga Spartans sa 300. Sinabi ni Brunhilde na siya na ang susunod na lalaban pero sinabi ng maskuladong tao na dapat ay una at panghuli ang laban niya kaya balikan na lang daw siya mamaya. Kunwari sinabi ni Brunhilde na pasensya na dahil siya ang nakita ng babae na pinakamalakas na tao na siyang makakatalo sa isang god na nagngangalang Apollo. Saka din tumalikod si Brunhilde para umalis kunwari. Subalit alam niyang interesado si Leonidas na labanan ng Sun God kaya napangiti ang babae nang patigilin siya ni Leonidas. Saka din kakaiba ang ngiti nito na tumingin at ipinakita ang litrato ni Apollo. Nasusuklam si Leonidas kay Apollo na sinasamba ng mga oracles nila. Saka sinabi ni Apollo na 3 lang ang paboritong gawin. Ang pagbabasa ng libro, pag-inom ng wine at pagpulutan ng cheese, at pakikipaglaban sa mga god na kinasusuklaman nito. Naghubad si Leonidas na ipinakita ang muscles at sinabing gagawin ito para sa mga Spartan. Naroon na din ang kapatid ng mga Valkyrie na nakaupo doon. Ito si Gerolol na tigas din na babae at hindi sila magkabati ni Leonidas. Sinabi ni Leonidas na hindi nito gusto si Gerolol. At ganun din ang babae na agad tinapunan ng kutsilyo ang nag-2-finger lang na warrior. Saka din agad tumalon si Gerolol na iniuntog ang ulo kay Leonidas. Pero matigas ang ulo ni Leonidas dahil nga isa itong Spartan na lahat ng parte ng katawan ay parang bato. Pero kahit hindi sila bati ay nag-combine pa rin ang nagkasalubong na dalawa. Muling nag-announce si Heimdall ng paglalaban ng magkabilang grupo.
Habang ipinapakilala ni Heimdall ang warrior ng mga tao ay nag-cheer naman ang mga Spartans na nasa ringside para sa kanilang boss. Saka din pumasok si Leonidas sa ring na itinapon ang cape nito sa kapanagyosi. Ipinapakilala naman ni Heimdall ang pambato ng mga gods na si Apollo kaya nagliwa-liwanag ang paligid na kina-amaze ng mga gods lalo na ng mga chicks na laglag ang mga panty kay Apollo. Saka pa nagpapogi ang parang baklang god. Nagharap ang dalawang warrior. At bago pa makumpleto ni Heimdall na maglaban sila ay kaagad na tumalon si Leonidas at umatake kaya nagkausok-usok ang ring na kinabahala ng mga chicks ni Apollo. Pero ipinakitang ayos pa rin si Apollo na nakailag. Dahil sa surprise attack ni Leonidas ay sinabi ni Apollo na para itong ulol na aso. Nagbuga ng usok si Leonidas at kahit hindi pa tapos magsalita si Apollo ay umatake na ang maskulado ng pagtaga ng espada nito na iniiwasan naman ni Apollo habang nagmumura pa rin. Pero nakangiti lang si Leonidas na tumagpas at nabawasan ang buhok ni Apollo na kinabahala ng mga chicks pero pinagsaya ng mga brutal na Spartans. Sinabi ni Ares na huwag mag-relax si Apollo dahil malakas din ang mga warrior ng mga tao. Muling nagyosi si Leonidas na bumuga pero napopolusyon daw ang paghinga ni Gerolol. Sinabi ni Leonidas na pagbabayaran si Apollo kaya nagtaka ang god kung anong ginawa nito. Sabay sabi ng baklang chick boy na magnil sa kanya ang macho. Sumagot si Leonidas na mayabang nabutas ng puwetang kaharap na god. Kaya sinabi ni Apollo na paparusahan ng divine punishment si Leonidas. Pero nag-thumbs down si Leonidas dahil kinaiinisan si Apollo. Ipinakita sa mundo ng mga Spartans na kapag nakikita ng mga bata, ng mga matanda, at ng mga malalakas pa si Leonidas ay may nabubuhay sa kanila na excitement at adrenaline para lumaban. Si Leonidas daw ang isa sa mga pinakamagiting na general sa lahat ng human history dahil sa kakayahan nitong mapalakas ang loob ng mga kasama. Kahit noong nilabanan nila ang sangkatutak na army ni King Xerxes. Habang naghihintay ang isang sundalo ay nabuburyong na ito dahil sa tagal ng meeting ng mga leaders. Nag-uusap ang mga leaders tungkol sa Carnia Festival na ritual nila para sambahin si Apollo at kapag isasagawa nila ito ay hindi sila pwedeng sumali sa kahit anong gyera. Nagtatalo ang mga leaders dahil sinasakop ng Persian army ang lugar nila pero yung pagsamba kay Apollo pa rin ang priority ng mga nakakatanda. Ipinaliwanag ng mas bata na kapag nakapasok na ang Persian army sa entrance nila ay masusunog ang Sparta. Pero sinabi ng mga matatanda na kailangan muna nilang tapusin ang pagsamba kay Apollo bago ang pagdepensa ng kanilang bayan dahil mas mahalaga ang kanilang relihiyon. Tapos nagyabang pa ang mga ito na nasa Sparta sila na isang napakalakas na lugar. Saka din pinagsabihan ng mas bata na commander na tumigil na ito at mag-celebrate na lang sila ng pista para kay Apollo na hindi nila alam na babaero pala. Naririnig din ito ng bantay na si Haggis at naisip na malas talaga ng mga batang counselor dahil hindi pinapakinggan. Nagpatuloy sa pagkwento si Haggis kung anong nangyari sa meeting. Akala nila kung walang mangyayari sa meeting na iyon. Pero biglang nagsalita si Boy Tabaco na Leonidas na sumali sa meeting. Hindi daw ito naniniwala sa divine punishment ni Apollo at Oracle na sinasabi ng mga relihiyosong pagano na mangyayari sa kanila kapag sumali sila sa laban. Saka pinagalitan ng mga matatanda. Sinabi ng mga council na hindi pwedeng sawayin ni Leonidas ang kanilang relihiyon kahit na siya ang hari nila. Pero nais ipakita ng macho ang puntos niya kaya nagpunta sa harap ng rebulto ni Apollo na sinasamba ng mga matatandang council. Nagagalit ang mga council dahil sa blasphemy daw na ginawa ni King Leonidas. Pero biglang bumuwelo ng malakas at sinuntok ni Leonidas ang estatwa ni Apollo kaya nabasag itong natamba. Pero mas malakas pa rin si Yujiro. Nagdugo kaunti ang kamao ni Leonidas tapos sinabing kung may parusa man iyon ay mananagot siya. Saka nagtanong kung may reklamo ang mga nautal na matatandang council. Nang paalis na si Leonidas saka lang sila nagsalita na baka hindi na siya rerespetuhin ng mga tao dahil sa ginawa nitong pagsira sa kanilang sinasamba. Akala ng council kung excited si Leonidas sa gyera pero ipinaliwanag ng hari na ayaw ng gulo. Pero dahil sila ang sinusugod ay pupunta sila sa laban. Lalo na at mga Spartan sila na palaban. Dahil sa ipinakita ng hari ay napahanga si Haggis at naiiyak na na-impress. Saka nito iniwan ng sandata at pwesto para habulin si Leonidas at sumama sa hari. Subalit hindi lang siya nag-iisa dahil may sumunod pang 300 na mga loyal na Spartan warriors na idol si Leonidas. Sinabi ng mga ito na natatakot man sila pero dahil sila ay mga Spartan ay lalaban hanggang kamatayan. Sa kanila ibinigay ang shield at helmet ng kanilang hari saka sila nagmarcha patungo sa digmaan. 300 lang sila ngunit mga malalakas silang Spartans. Samantalang 300,000 ang dami ng kalaban nila. Ibig sabihin ng ratio ay isang Spartan laban sa 1,000 Persian. Sinabi ng nagkukwento na Haggis na gustong tanggalin ng armor at tumakbo pero sa laban na iyon niya unang naranasan ang todo na panalo. Ipinakita noong tinalo ni Leonidas si Xerxes na tatagain sana at alam na natin ang nangyari. Pero yung likod daw niya ang napansin ni Haggis na gustong-gustong tinitignan. Saka din nag-cheer ang mga Spartan. Balik sa ring ay sinabi ni Leonidas na sakit sa ulo niya si Apollo noong nasa lupa pa lang. Itinaas nito ang shield na biglang nagbago ang itsura at may lumabas na mga blade. Saka din kaagad na itinapon ni Leonidas ang shield na may kadena kay Apollo na sinalo ito sa kapanagyabang.
Kaya mas itinulak ni Leonidas ang armas na mas lumaki ang blade kaya naitapon ng baklang chick boy na nagdugo kaunti. Pero nakatayo pa rin si Apollo na bumagsak na parang pusa. Kaagad itong sinundan ng muling pagtapon ni Leonidas ng shield nitong naging blade yoyo. Pero muling umiwas pa tumbling si Apollo saka nagpapogi pa kaya nakilig ang mga babae niyang followers. Napansin naman ni Gol ang mga nagliliwanag na parang ginto na mga gloves ni Apollo at napatanong siya kung bakit hindi ito nasaktan sa pag-atake ni Leonidas kahit direct hit. Kaya sinabi ni Brunhilde na iyon ang divine treasure na armas ni Apollo. May kakayahan pala ang Thread of Artemis na gamit ni Apollo na maging ibang gamit tulad ng pana o shield at pwede ding maging malakas na palaso. Ipinaliwanag ni Brunhilde na suspetsa niyang ginamitan ng gintong tali ni Apollo ang pagdepensa sa blade na yoyo ni Leonidas. Saka din ipinakita ni Apollo ang paggawa nito ng isa pang golden gloves na isinuot gamit ng Thread of Artemis. Saka pa nagpapogi ulit sa mga chicks na naghihiyawan sa kanya. Naiinis si Leonidas dahil macho ito at feminine ang kaharap na god sabay tabako ng adik. Muling pinagbago ni Leonidas ang shield at sinabihan ang Valkyrie. Nagsuntok-suntok sa hangin si Leonidas hawak ang shield. Saka din mabilis na pinakawalan ang naging mahaba at bumilis na shield para patamaan si Apollo. Ngunit naging boxer si Apollo na nag-footwork at iniwas-iwasan ang mga pagsalakay ni Leonidas. Kaya namangha ang mga Spartans dahil sa galing ni Apollo sumayaw ng cha-cha. Sinabi ni Zeus sa mga kasama na nagagawa ito ni Apollo dahil siya ang Diyos ng boxing. Mas delikado daw kapag salubungin ni Apollo ang mga diretsong pag-atake ni Leonidas dahil masasaktan siya dito tulad ng nangyari kanina. Ang warning ni Leonidas kay Apollo ay huwag itong tumayo sa harapan ng isang Spartan. Patuloy pa rin sa pagpapalipad ng kanyang yo-yo shield si Leonidas at iniiwasan pa rin ng pogi na tig 150 habang papalapit din sa tao. Inubos ng patay baga ang tabako nito saka din ibinuhos ang lakas sa pagbato ng armas na walang tinamaan. Tapos nalapitan siya ni Apollo at binigyan ng left hook sa mukha kaya nasaktan ang macho. Ganun pa man ay nagawa pang umatake ni Leonidas gamit ng nalalaman na kung fu move na iniwasan pa rin ni Apollo. Parang sina Naoya Inoue at Raul Casimero itong naglalaban. Isang palamura at isang mukhang malambot. Sinabi ni Apollo na matibay si Leonidas para sa isang tao lang. Kaya nagmura ang Spartan na muling nagtapon ng shield nito at nakatama sa hangin. Saka madali lang siyang pinagsusuntok ni Apollo at kaagad ding umaatras. Patuloy lang na iniiwasan muna ni Apollo ang pagwasiwas ni Leonidas ng shield saka din nalalapitan ng malaking tao at sinusuntok. Pinaikutan ni Apollo si Leonidas na parang flash at pinagsusuntok ito ng walang tigil. Dahil sa pagkabugbog ng boss ay sinabi ng mga Spartans na bakla si Apollo dahil hindi ito lumalaban ng patas samantalang isa siyang god. Kaya narinig ito ng tenga ni Apollo na natigilan. Gusto kasi ng mga Spartan naman taman ang labanan. Pero sinabi naman ng mga gods na malakas daw ang pisikal na pag-atake ni Leonidas kaya tama lang ang ginagawa ni Apollo na umiiwas. Pero nagpantang pa rin ang tenga ni Apollo dahil alam niyang tingin ng lahat ay mahina siya. Dahil dito ay natigilan si Apollo na biglang inilabas ang Thread of Artemis at pinalo ang lupa kaya nagkaroon ng margin na hiwa. Sinabi ni Apollo na malaki daw ang ring nila kaya nagdesisyon itong maglaban sila sa loob ng ginawa niyang margin. Kaya nagalit si Leonidas na feeling ay minamaliit siya ni Apollo. Sinabi ni Apollo na pagbibigyan ng nais ng mga manonood na lalabanan si Leonidas sa parte kung saan siya malakas at tatalunin ito doon dahil siya si Apollo na sun god. Ipinakita ang pagtatagumpay ng mga Spartans noong nilabanan ng 300 ang 300,000 at ng kasunod na laban na 3,000 laban sa 300,000. At dito nagsimula kung bakit hindi ka dapat tumayo sa harap ng isang Spartan kapag maglaban kayo. Dahil sa sinabi ni Apollo ay labis ang galit ni Leonidas. Maging ng mga Spartan warriors ay nag-aapoy sa kanilang mga galit dahil ininsulto daw sila ni Apollo kahit na gusto nilang lumaban ito na hindi tumatakbo. Sinabi ni Ares habang nag-aalala para kay Apollo na sira ulo ito sa desisyon. Kaya sinabi ni Zeus na iyon ang lakas ni Apollo. Nagtanong si Hermes kung nag-aalala si Ares kay Apollo na kinumpirma ng maskulado. Pero muli nitong sinabi na dahil siya ang God of War. Sinabi ni Zeus na magtiwala lang sila kay Apollo dahil style nito kapag nasa harap ng pagsubok ay ginagawa ang lahat para malampasan ito para mas maging mag-shine. At nagliwanag nga si Apollo na kitang-kita ng mga manonood dahil ginaganahan ito. Matagal na daw ang huling pagkakataon na nakita ni Hermes ang pagliwanag ni Apollo na tulad ngayon. Nag-aalala si Gold dahil sa pang-iinis ni Apollo kay Leonidas at mga kasama ay siguradong abot hanggang langit na ang pagkainis ng kapatid nilang si Gerolol. Pero napangiti si Brunhilde na sinabing mas advantage nila iyon. Ipinakita nga na nag-uusap sina Gerolol at Leonidas at sinabi ng Valkyrie na patayin na nila ang baklang kaharap. Sinabi ni Leonidas na maganda daw iyon ngunit mas gustong paluhurin ang kalaban para maramdaman nito ang ginagawa ng mga tao sa estatwa niya. Kaya napangiti si Gerolol ng ngiti ng manyak. Saka muling nag-extend ang shield ni Leonidas at lumabas ang isang pampalo na gawa sa bakal. At sinabi ng dalawang mayabang na pipit-pitin nila ang god na parang ipis. Nagkasalubong ang dalawa sa gitna ng margin at buong lakas na itinaas ni Leonidas ang armas at pinalo ang kaharap. Kaya nagkaroon ng malakas na lindol sa ring at nagkausok na kinagulat ng mga nanunood.
Ganun pa man ay nakailag pa rin si Apollo at malinis nitong sinuntok ang tagiliran ni Leonidas na naidura ang tabako. Nagsing-abot ang lakas ng suntok ng dalawa at pareho silang napaatras at ramdam ni Leonidas ang panginginig ng kamay nito. Muli sanang papalo ng malakas na armas si Leonidas. Ngunit nagulat siya dahil nakarelax lang si Apollo na tinalian na pala siya gamit ng thread of Artemis nito. Kaya hindi makagalaw ang malakas na tao na hindi napansin ang pagkakatali. Balak pa nitong lumaban pero hinila siya ni Apollo at sinuntok sa mukha at walang nagawa. Nag-charge si Apollo ng malakas nitong nagliliwanag na right straight punch at buong lakas na pinakawalan sa mukha ni Leonidas. Kaya knockout ang Spartan na nakatali pa rin. At natapos ang series. Ay joke lang, hindi pa pala. Akala ni Gol kung talo na sila. Pero sinabi ni Brunhilde na hindi pa dahil para sa mga Spartans ay wala sa bokabularyo nila ang pagsuko. Saka din ipinakita ang mga Spartans na chill lang at sinabing kilalanin sila ng mga gods. Kasabay noon na muling bumangon si Leonidas at nag-headbutt kaya nasaktan ng labis ang pogi na mukha ni Apollo. Saka din itinaas ng nakasmirk na Leonidas ang malaki nitong armas at malakas na hinampas ang hindi na nakailag na Apollo na napatuwad sa lupa. Humit-hit ng tabako ang patay baga at nagtanong kung ayos bang pakiramdam ng minamaliit ng iba. Dahil sa pagbagsak ni Apollo ay nag-alala ang mga fans niyang mga chicks, samantalang yung mga tao naman ay nag-cheers para sa kanilang representative na Leonidas. Maging sina Brunhilde ay masaya sa nakita. Pati yung kasama ni Jack ay bilib na bilib sa kapatid. Sinabi nito sa kokontrapasa ng Jack na si Gerolo lang pinakamatigas ang ulo nilang kapatid. Tapos nagyayabang din si Gerolo kasama ni Leonidas. Kahit gutay-gutay na ang pakiramdam ni Apollo ay pinipilit pa rin itong tumayo. Napapasigaw naman ang mga chicks nito sa pag-aalala sa pogi nilang idol. Sinabi ni Leonidas na kaawa-awa si Apollo. Pero sinabi ng God na tumayo na nagkakamali siya dahil ang pagkabagsak ni Apollo at hindi nito pagsuko ang nagiging dahilan kaya siya mas nagiging maliwanag. Pero hindi ito maintindihan ng mga tao. Naiinis naman si Ares na patuloy pa ring inaasar ni Hermes na nababakla ito kay Apollo na best friend siya. Kaya nag-deny to death na naman ang macho. Pero sinabi nitong ganun daw talaga nagiging pogi si Apollo sa labanan. Nasinang-ayunan naman ng matandang Zeus. Ipinakita ang isang temple ni Apollo kung saan nakasulat ang Know Thyself. Saka pa ito sinasamba ng mga tao na inakalang ang ibig sabihin ni Apollo ay dapat manatiling tao ang mga tao at huwag makihalubilo sa mga gods. Pero hindi daw iyon ang gusto ni Apollo kundi ay ang kabaliktaran nito. Bago nagawa ang temple na iyon ay sumikat ang kwento ng isang python monster. Dahil pangit na ahas ay pinaalis si Python sa Valhalla kaya nagpunta siya ng mundo at naging taga-abala ng mga tao. Gustong-gusto nitong kinatatakutan siya ng mga tao na kanyang ginugulo. May mga dumating na sundalo ni Ares para sana pigilan ang monster. Pero ito ang binugbog ni Python na sinabing mga mahihinang nilalang ang mga ito. At paulit-ulit lang itong ginawa ni Python kaya walang nakakapigil sa kanya kapag gusto niyang magpahirap ng mga tao. Kaya siya ang isang halimaw na naging sikat sa mga tao sa panahon na iyon bilang kinatatakutan na pangit. Isang araw ay nagising si Python nang dumating si Apollo na nagpunta doon para alamin kung sino ang bumugbog sa mga tauhan ng best friend niyang Ares. Agad bumangon si Python na dali-daling sinuot ang damit. Nalaman din ito ni Ares na hindi naman inutusan si Apollo. Masaya daw si Python na makita ang isa sa 12 gods of Olympus na bisitahin siya. Umatake ito na tumalon pero siya ang sinuntok ni Apollo sa mukha at naitapon pabalik kaya nagasgas ang katawan ng ahas. Ramdam ng ahas na nasaktan siya sa isang suntok lang ni Apollo at gusto pa sanang lumaban. Ngunit hindi na kaya ng katawan niya. Tumayo ulit siya na sumigaw na lalaban pa rin at hindi sumusuko. Napatawa naman si Apollo na sinabing ayos daw. Pero bukas ulit sila maglalaban saka inagaw ang higaan ni Python dahil siya daw ang matutulog doon. Araw-araw silang naglaban para mapagbigyan ni Apollo si Python. Pero bagbog palagi si Python na palaging bagsak. Sa isang pagkakataon na bagsak siya ay gustong-gusto pa rin niyang lumaban pero hindi na kaya ng katawan niya. Nagtanong si Apollo kung bakit gusto nitong labanan siya at manalo. Sumagot si Python na kahit saan siya magpunta, parehong sa Valhalla at sa mundo ng mga tao ay palagi na lang siyang inaapi ng mga nilalang dahil sa pangit niyang itsura. Sinabi nitong hindi ito maiintindihan ng isang pogi at god na tulad ni Apollo dahil natural na gusto ito ng marami. Pero napangiti si Apollo nang makita ang buong hitsura ni Python at sinabing napakaganda nito. Sinabi ni Python na isa siyang nakakatakot na nilalang. Pero sumagot si Apollo na hindi iyon ang importante kundi ay yung pagkakabuhay at hindi pagsuko ni Python na mag-exist ang dahilan kaya siya naging maganda sa paningin ni Apollo. Ipinakita ang nakaraan ni Apollo na hindi siya ipinanganak na nilalike ng lahat dahil ang totoo ay minamaliit din siya ng ibang gods. Dahil siya ang naging god ng boxing, poetry, medicine at iba pang katangian pero hindi ito inborn sa kanya kundi ay pinaghirapan niyang makamit sa hindi pagsuko. Hanggang sa maging isa siya sa 12 Olympian gods. Ipinaliwanag ni Apollo na magkapareho lang sila ni Python pero na kay Python na ang desisyon kung pipiliting makaangat mula sa ganong sitwasyon. Naiyak si Python dahil marami daw siyang nasaktan na mga tao. Pero sinabi ni Apollo na normal lang sa isang ahas na kakagat kapag naapakan ng buntot nito.
Saka din nagpaalam si Apollo kay Python na nagbago ang pananaw nito dahil kay Apollo. At mula noon ay siya ang gumawa ng templo para kay Apollo na nagsulat ng Know Thyself na nakasulat doon. Napahanga si Leonidas dahil sa kwentong iyon ni Apollos. Mas na-excite daw siya sa kwento ng kaharap na maggusto nitong basagin ang itlog. Pero nagulat siya nang sinabi ni Apollo na ang ganda ng pag-execute niya ng kanyang pag-atake. Naghanda naman na ang mas seryosong Apollo sa laban at muling nagbago ang gloves nito na nagkaon ng daliri, kaya napa-atras si Leonidas. Hinagka ni Apollo ang gloves nito at nagliwanag siya ng lubos kaya nasisilaw ang kanyang mga nasa paligid parehong mga tao at gods. Naglaho ang gloves ni Apollo pero may lumabas na shadow sa likod niya na biglang naging malaking golden statue. Napasabi ni Ares na napakaganda ng ginawa ni Apollo. Kaya kumpirmadong na talaga ni Hermes na may Brokeback Mountain na nangyari sa pagitan ni Ares at Apollo noon pa man. Gamit ang nag-iilaw na thread ay may ginawang armas ang estatwa na kinuha ni Apollo. Saka ito naging isang malaking pana na ginamit noon ni Apollo noong makipaglaban sila sa mga giants. Gumawa din siya ng palaso na mula sa power na liwanag at sinabing ito ang kanyang supreme technique. Sinabi ni Leonidas na parang maganda ang mangyayaring laban. Nagliwanag si Apollo na pinakawalan ang palaso. Tapos isang audience ang nabutasan ng tenga at nabutasan din ng pader sa likod niya. Dahil pala ito sa pagtama ng palaso ni Apollo na tumagos sa katawan ni Leonidas. Kaya nagsuka ng dugo si Leonidas na nasaktan. Ipinaliwanag ni Hermes na mas mabilis pa sa liwanag ang palaso ni Apollo at kung matamaan ng isang mortal ay mauuna itong mamamatay kaysa maramdaman ang sakit. Sinabi ni Zeus na marami ng mga giants ang pinatay ng palaso ni Apollos at siya lang ang natatangi na makakapigil sa pag-atake na iyon ng Sun God. Inakala pa ni Zeus na hindi na makakalaban pa si Leonidas. Subalit malakas ang loob ng Spartan na ayaw sumuko sabay nag-concentrate si Gerolol sa pagpapalakas ng shield ng Spartan. Muling umatake si Apollo ng palaso nito na nakaya na naman ng shield. Pero sangkatutak na palaso kasi ang ipinatama ni Apollo kaya nataman din ang mga paa at ng iba pang parte ng katawan ni Leonidas. Kaya kawawa yung mga audience na nagtakbuhan para hindi rin matamaan. Marami pang beses na parang machine gun na nagpalipad ng palaso si Apollo kay Leonidas na hindi makalaban kundi ay magtago sa shield nito. Nasaktan pa siyang lalo pero dahil hindi ordinaryo na tao ay nagagawa pa rin itong makatayo. Sinabi ni Gerolol na kailangan nilang mag-isip ng strategy dahil hindi niya malalabanan ang hindi nakikita. Pero sinabi ni Leonidas na kahit nakikita man o hindi ay pipit-pitin niya ito gamit ng shield. Sinabi ni Apollo na hindi na niya papahirapan pa si Leonidas at tatapusin na ito sabay palaya ng isang palaso. Ngunit bago pa masaktan si Leonidas ay bigla niyang isinangga ang shield at sa isang iglap ay bumalik ito kay Apollo na nabutasan ng dibdib. Kaya labis ang gulat ng mga nanonood lalo na ng mga gods dahil sa pagtulo ng maraming dugo mula sa dibdib ni Apollo. Saka din napasok ng dugo ang god na natambo padapa. Napasigaw ang concern na Ares samantalang nag-isip si Hermes kung paano na ibalik ni Leonidas ang palaso. Sinabi ni Zeus na hindi dahil nakita ni Leonidas ang palaso kundi ay naging instinct na ito ni Leonidas dahil sa experience sa maraming mga laban. Dahil sa pagbagsak ni Apollo ay hindi daw ito matiis ng mga fans niyang chicks. Pinatayo naman ni Leonidas si Apollo dahil alam niyang hindi pa natatapos doon ang kaharap. Tumayo naman si Apollo kahit na nahihirapan na ito ng lubos. Habang minumura siya ni Leonidas na sinabing hindi lang siya ordinaryong tao dahil siya si King Leonidas. Kaya naman tumayo si Apollo saka pa tumawa-tawa na ipinagtaka ng audience. Sinabi nitong twisted man si Leonidas mag-isip na kanyang kinaiinis, pero iyon ang nagbibigay ng lakas kay Leonidas kaya siya nagiging maganda. Sinabi ni Zeus na dahil maraming tama sa katawan si Leonidas ay nasa limit na ito. Pero ganun din si Apollo na tinamaan ng malubha sa dibdib. Napatanong si Apollo kung bakit lumalaban si Leonidas para mag-revenge o para sa mga tao. Pero sinabi ni Leonidas na hindi na iyon ang dahilan kundi ay lumalaban siya dahil oras na niya para lumaban. Nagyosi pa si Leonidas saka sinabing hindi mapipili ng mga tao kung paano sila maipanganak. Pero nasa kanila ang desisyon kung paano mamuhay at paano mamatay. Kaya tinipon niya ang mga tulad niyang selfish na mga tao. Nagsigawan naman ang mga Spartans at sinabi kay Leonidas na kasama niya ang shield nila. Kaya tinawag sila ng hari na mga gago. Nagliwanag ang shield ni Leonidas at muling nagbago saka naging tulad ng shield niya dati noong nasa Sparta pa siya. Sinabi ni Gol na basic lang ang shield ni Leonidas pero ipinaliwanag ni Brunhilde na dahil Spartan si Leonidas ay balak nitong umatake gamit ng shield para sirain ang depensa ng kalaban. Masaya naman si Apollo na namotivate na nawala naman ng pana at muling nagliwanag. Saka din muling gumawa ng malaking sandata ang estatwa na katulong niya na inilagay sa likod niya. Isa pala itong malaking pana at ang palaso ay si Apollo mismo. Inihanda ni Apollo ang sarili para maging palaso mismo ng pana ni Artemis. Nagpakiramdaman ng dalawang warriors para sa final duel nila. At sa magkasabay na pagpatak ng pawis ni Apollo at ng upos ng tabako ni Leonidas at pareho silang umatake. Shield laban sa god na palaso. Kasabay na nagsigawan ng parehong mga gods at mga tao na audience para sa kanilang mga manok. Nagkasalubong ang dalawang malakas na puwersa at epiko ang kanilang pagtatama.
Bumulwak ang dugo sa pagitan ni Leonidas at Apollo at unang nabasag ang pagkakabalot ng kamay ni Apollo. Pero kahit matibay ang kalasag ni Leonidas ay nabutasan din ito ng kamay ni Apollo at natusok ang tiyan ni Leonidas. Naitapon si Gerolol na sinabing gawin ng macho ang plano nila. Kaya hinawakan ni Leonidas at hinila si Apollo dahil parehong nais nila ni Gerolol na suntukin ang mukha nito sa huling pagkakataon. Nagawa naman ni Leonidas na masuntok ang mukha ni Apollo, pero wala na silang sapat na lakas dahil tuluyan nang natusok ni Apollo ang core ni Leonidas. Napangiti si Leonidas na alam na natalo, pero naiinis pa rin ito sa pakyut na mukha ni Apollo. Kaya napaiyak ang mga tao na taga-Sparta dahil sa pagkatalo ng kanilang hari at unti-unti nitong pagkakawala. Sinabi ni Leonidas sa mga Spartans na sana ay napanood nila ang performance niya. Saka sinabing ang pinakamalakas na mga sundalo ay ang mga Spartans. Saka din ito tuluyang nagliwanag at nawasak. Bago pa siya matamba ay sinalo sila ni Apollo na sinabing parehong napakaganda ni Gerolol at Leonidas dahil sa ipinakita. Saka din naglaho ang mga ito na naging alikabok ng liwanag. Saka din kaagad na itinanghal ni Heimdall ang pagkapanalo ni Apollo. Kaya nagsaya-saya ang mga chicks niya lalo na nang gumawa siya ng hugis puso. Alam ni Zeus at mga kasama nito na nasa limit na si Apollo at pwedeng matamba dahil nanginginig na ang mga kamay pero pinipilit nitong maging pogi sa harap ng mga fans nito. Sinabi niyang hindi niya tatanggalin ang scar sa mukha para maalala palagi ang sandaling nakalaban niya ang dalawang magiting ng mga mandirigma. Sa backstage ay nag-aalala si Python na baka matalo ang idol na si Apollo. Pero masaya siya nang makita ang pagbalik ni Apollo mula sa stage. Pero nag-alala ito dahil sa mga sugat ni Apollo sa mukha. Sinabi ni Apollo na marka yun ng sandali na nakalaban niya si Leonidas. Pero nawalan na ng malay si Apollo kaya agad siyang binuhat ni Python para dalhin sa emergency. Sa labas ay iyak pa rin ng iyak ang mga Spartans dahil sa pagkamatay ni Leonidas na hindi na nila makikita. Sinabi ni Haggis sa mga kasama na magpatuloy silang maging malakas para kay Leonidas dahil sila ang pinakamalakas na mga sundalo. Naiiyak ulit si Gol na agad ding sinundan si Brunhilde. Malungkot din si Rhys dahil nawalan ulit sila ng isa pang kapatid na Valkyrie. Sinabi ni Sasaki na honorable daw ang pagkamatay ng dalawa na dapat ikarangal nila. Sinabi ni Soji na naiinggit siya sa honorable death ni Leonidas dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na ganun. At tulad din ng kasama nilang samurai. Sa kinaroroonan ni na Brunhilde ay nagwawala na ito dahil sa pagkatalo nila ulit sa laban. Hindi niya na alam kung sino ang pipiliin na isasabak sa susunod na laban. Nag-iisip si Gol na tinitignan ng pangalan ng mga lalaban ng mga tao nang biglang pumasok si Soji Okita at sinabing siya ang lalaban. Seryoso ito at sinabing mananalo siya dahil hindi pa siya natalo sa kahit kanino. At agad naman siyang pinagbigyan ni Brunhilde na sinabing si Soji ang lalaban sa next round. Kaya excited naman ang manyak na samurai na napangiti. Sa kabilang bahagi ay natigilan si Odin nang dumating si Buddha na tinawag siyang Dindin. Naglabas si Buddha ng magnifying glass at sinilip kunwari ang mukha ni Odin. Aalis na sana si Odin na hindi daw interesado kay Buddha. Pero nang binanggit ni Buddha ang pangalan ni Siegfried na nakakulong sa Tartarus at si Odin ang may utak nito ay biglang tumigil si Odin. Sinabi ni Buddha ang narinig na ninakaw ni Siegfried ang isang mahalagang espada ni Odin at pinatay nito ang isang dragon na si Fafnir. Pero sa tingin niya ay hindi ito sapat para makulong si Siegfried sa Tartarus. Saka pa sinabi ng nangaasar na Buddha na kilala si Odin na pinapatay nito ang mga hindi nagugustuhan na nilalang. Nagtanong si Odin kung anong gustong ipahiwatig ni Buddha. Kaya sinabi ni Buddha na nang malaman niyang hindi ex ni Brunhilde si Siegfried ay napagtanto niyang may koneksyon ang Ragnarok na sinimula ni Brunhilde para mailigtas ang boyfriend nito. Pero alam ni Buddha na kapag nanalo ang mga tao ay makakalaya si Siegfried mula sa Tartarus. Pero ang nais lang malaman ni Buddha na kanyang kina-interest ay bakit ayaw ni Odin na makalaya si Siegfried. At inisip niyang baka napakahalaga ni Siegfried sa hindi pa nila alam na plano ni Odin. Dahil dito ay nagalit si Odin na inilabas ang enerhiya nito na ikinabahala ng mga ibon. Saka din lumabas ang armas niya na itinaas at binalak tusukin si Buddha na mabilis din ang pag-atras pero nang iinis pa rin. Sinabi ni Odin na kahit god or tao na pipigil sa kanyang nais ay papatayin niya. Muling itinaas ni Odin ang armas nito para saktan si Buddha. Pero mula sa gilid ay mabilis ang pagdating ni Beelzebub na sinangga ang pag-atake ni Odin gamit ng skull nitong depensa. Saka nagtanong kung ano ba talaga ang matagal nang minimithi ni Odin na sinabi niya noon sa kanya. Kaya napatanong pang lalo si Buddha. Sinabi ni Beelzebub na base sa karakter ni Odin ay naiisip niyang may kinalaman ang mithiin ni Odin sa pagkabuhay muli ng mga primordial gods. Kaya napamalagit si Buddha at ng dalawang ibon. Saka pangumiti ng demonyo si Odin habang nag-iilaw ang mata. Wow! Parang interesting ang twist ng kwento dahil may dagdag maliban lang sa tournament fights. Ipinakita ang next stage na ang lumang Kyoto noong panahon pa lang ng mga samurai. Ipinakilala ni Heimdall ang susunod na maglalaban na sina Soji Okita at kalaban nito ang Godslayer sa Valhalla na si Susanoo Makoto. Paano ba yan mga lods? To be continued ulit itong anime para sa next season or part. Saka natin ulit gagawa ng recaps kapag nag-release ulit sila ng katuloy ng kwento. Kung gusto mo pa ay panoorin mo ang iba pa nating mga video dahil lahat naman yan ay maganda. Salamat sa inyong lahat.